Dati, gustong-gusto ng asawa ko na laging nakakapit sa akin na parang maliit na bag, pero mula nang gamitin ko ang puhunan ko sa negosyo para ibili ng bahay ang nanay niya, naramdaman niyang may utang na loob siya sa akin. Sinungitan niya ako, kaya nang magtagumpay na siya sa kanyang career, gusto na niyang siya ang maging dominante sa aming relasyon. Hindi niya alam, ang ganitong pag-iisip ang nagdala ng sunod-sunod na alitan. Sa huli, nauwi kami sa hiwalayan, at noong nakatayo na kami sa harap ng Civil Affairs Bureau, doon niya lubos na pinagsisihan ang lahat. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nasangkot kaming dalawa sa isang krimen ng pasyon, kung saan ang orihinal na asawa ay minaneho ang sasakyan para banggain ang lalaking walang kwenta. Nadala rin kami sa trahedya, at sa gitna ng panganib, instinto ko na itulak siya palayo. Nang makatayo ang asawa ko na nakahandusay sa lupa, nasaksihan niya ang nakakatakot na tagpo, nakabulagta na ako sa sarili kong dugo. Mula noong araw na nawala ako, tila nawalan na ng kahulugan ang lahat ng bagay, pati ang kanyang career. Ang kanyang pag-ibig, ang taong sumama sa kanya mula sa campus hanggang sa altar ng kasal, ang taong kayang ibigay ang lahat para sa kanya. Wala na siya, at kinamuhian niya ang kanyang sarili. 1 taon matapos pumanaw ang asawa. Pinili ng malungkot na asawa na magpakamatay, at muli siyang dumilat, ang kanyang mga pulso ay malinis na parang walang nangyari. Walang peklat mula sa paghiwa ng pulso, nakabalik ba siya sa nakaraan? Ang lahat ng senyales ay nagpapatunay kay Xiaoqinyu na totoo ito. E paano naman ako? Hinanap ni Xiaoqinyu ako sa sala at nakita ang taong hinahanap-hanap niya na nakaupo sa sofa. Ilang hakbang lang ang layo, nakatitig lang siya sa lalaking nasa harap niya, ang ligaya ng muling pagkikita. Ang pagsisisi ng nakaraang buhay ay sumabog sa kanyang puso, ngunit ang mga salita ko ang humila kay Xiaoqinyu pabalik sa malupit na realidad. Maghiwalay na tayo, basahin mo ang nilalaman ng kasunduan, at maglaan ka ng oras bukas para pumunta tayo sa Civil Affairs Bureau. Parang nahulog sa yelo si Xiaoqinyu kahit na hinayaan siya ng tadhana na magkaroon ng pagkakataong magsimulang muli. Ang relasyon naming dalawa ay nasa bingit na rin ng pagkawasak kung wala na siyang magagawa para bawiin ito. Ang buhay na ito ay mauulit lang ang pagkakamali, ang lalaking pinakamahal niya ay magiging asawa ng iba, at ang pagmamahal na dapat ay para sa kanya ay ibibigay niya sa ibang babae. Asawa ko, huwag na tayong maghiwalay, pakiusap. Sabi ni Xiaoqinyu na may mga luha sa mata. Marahil ay matagal ko nang hindi naririnig ang tawag na yon, kaya pakiramdam ko ay napakabago nito, tumingala ako kay Xiaoqinyu. Noong kolehiyo, napakaganda niya, siya ang tinitingalang high mountain flower, at mas lalo siyang gumanda ngayon. Pero wala na sa akin ang excitement na yon, pagod na ako, pakawalan mo na ako. At pakawalan mo na rin ang sarili mo, Xiaoqinyu, hindi ka na ang babaeng nakilala ko noon. At ako naman, nawala ko na ang sarili ko sa pagsasamang ito, ang mga salitang ito ay tila mga kutsilyong. Humahati sa puso ni Xiaoqinyu, ako ang may kasalanan dahil hindi ko nagampanan ang tungkulin ko bilang asawa, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Siguradong magiging karapat-dapat na asawa na ako at mamahalin kita habang buhay. Hindi ko maintindihan. Ang asawang dati ay napakalamig, biglang lumuluha nang humingi ako ng diborsyo, totoo kaya ito? Baka dahil nawala na ako kaya niya pinapahalagahan. O baka natatakot lang siya na baka ang kumpanya niya ang habol ko. Bakit pa? Pipirma ka man o hindi, ang kasal na ito ay dapat nang matapos, alang-alang sa nakaraan. Maghiwalay tayo ng maayos, sabi ko, at iniwan ko ang kasunduan para bumalik sa aking silid-aralan. Naiwan si Xiaoqinyu sa sala, tinatanggap niya, ang bawat salitang sinabi ng asawa niya ay tinatanggap niya. Dahil siya ang sumira sa puso ng kanyang mahal, kahit anong kapalit, kailangan niyang makuha ang aking kapatawaran. Ayaw na niyang maranasan ang pakiramdam ng mawalan ako. Sa banyo, nakatayo ako sa ilalim ng shower. Hayaan ang mainit na tubig na dumaloy, ang resulta ng pag-uusap namin ngayong gabi ay malayo sa aking inaasahan. Kung noong bago pa kaming kasal, paniguradong sigurado akong mahal niya ako, pero habang lumalaki ang kumpanya, lalong lumalayo ang aming pagitan, nawala na ang kanyang dating lambing, at ang dating masayang pamumuhay ay naging malabo na. May pag-ibig pa ba sa pagitan naming dalawa? Humiga ako para matulog, ngunit may kumatok sa pintuan. Puno ng pait ang puso ni Xiaoqinyu kapag ang pag-ibig ay naging isang labanan, wala nang panalo. Sa kakaisip, kami ng asawa ko ay nauwi na sa paghihiwalay ng silid, kahit sa pagpasok sa silid ng isa't isa. Kailangan pang kumatok. Binuksan ko ang pinto, ano ang kailangan mo? Asawa ko, bumalik ka na sa master bedroom para matulog, inayos ko na ang kama. Sa malamig na boses ay may bahid ng lambing, kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang nagsabing maghiwalay kami ng silid. Sinabi ko ang katotohanan, matagal na kaming magkahiwalay ng silid, kaya nasanay na akong matulog ng mag-isa. Pag-isipan mo pa ang sinabi ko ngayong gabi. Isinara ko ang pinto, alam ni Xiaoqinyu na hindi ito madali. Painitin ang pusong sinaktan niya ng husto,
hindi niya mapigilang malungkot, nakalagay pa rin ang picture frame. Na may dekorasyong wedding photo, kinuha ito ni Xia Qingyu at pinagmasdan ng mabuti, hindi niya napigilan ang kanyang mga daliri. Haplusin ang mukha ng asawa ko, miss na kita. Buong gabi, nag-iisip si Xia Qingyu kung paano niya ako mapapabalik sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang oras na natitira para sa kanya ay hindi na marami. Isang araw. Pagdating ko sa opisina, narinig ko ang boses ni Lindong, "Boss. Magandang umaga." Ang assistant na si Chen Qingqing ay isa sa mga empleyadong kinuha noong nagsisimula pa lamang ang maliit na kumpanyang ito. Noon, kararating lang niya sa pagtatapos, at maituturing na ako ang humubog sa kanya. Lanan. Bahagya akong nagbalik tanaw, matagal na siyang kasama ko, kaya natural lang na alam niyang hindi maganda ang mood ko. Nagtimpla siya ng tsaa at inihay nito. Kahit na tuloy-tuloy ang pag-angat ng benta ng aming mga produkto, ano pa kaya ang iniisip niya? Habang umiinom ako ng tsaa, pasimple niyang idinapo ang kanyang paningin sa aking mukha bago ito mabilis na iniiwas. Ibinaba ko ang tasa at nagsimulang magtrabaho. Masyadong marami ang mga gawain sa kumpanya nitong mga nakaraang araw. Hindi pa rin ako tapos hanggang tanghali, oras na para kumain, ang katawan ang puhunan sa anumang laban. Sabi ni Chen Qingqing habang inihahanda ang masarap at mabangong pagkain, "Kumain ka na ba?" Siyempre, kung hindi, saan ako kukuha ng lakas para magsilbi sa boss? Pagkasabi niya nito, isang marangal at malamig na figura ang pumasok sa opisina. Malinaw na nagmula pa si Xia Qingyu sa sarili niyang kumpanya. Nakasuot siya ng formal na damit, dala ang otoridad ng isang mataas na opisyal, at may bitbit na magarang lalagyan ng pagkain. Hindi na kailangang itanong ang layunin ng kanyang pagpunta. Tumahimik ang buong opisina sa isang iglap. Hindi ko inaasahang darating si Xia Qingyu. At nang makita ni Xia Qingyu si Chen Qingqing na naghahanda ng pagkain ko, nakaramdam siya ng pagkailang na parang may pumalit sa kanyang posisyon. Dagdagan pa ng napakamapanuksong linya kanina, biglang sumulpot ang pakiramdam ng panganib, "Lumabas ka muna para magpahinga." Sabi ko kay Chen Qingqing. Opo, hindi akalain ni Chen Qingqing na ang basta-basta niyang komento ay maririnig mismo ng asawa ng kanyang boss. Mahirap itong ipaliwanag, hindi kaya sila mag-away dahil dito. Naiwan na lamang ang mag-asawa sa opisina. Tumahimik sandali si Xia Qingyu at malambing na nagsabi, "Asawa ko, dinalhan kita ng pananghalian. Tikman mo kung pasok sa panlasa mo." Pagkasabi niya nito, naglaho ang otoridad sa kanyang pagkatao. Mula sa pagiging siye, naging mapagkalingang asawa siya. Nang makita ni Xia Qingyu na tumayo ang asawa mula sa upuan at mukhang kakain na. Natuwa siya, ngunit agad ding nadismaya. 2 pagkain ang nakahain sa mesa. At ang isa pa ang pinili ko. Bakit bigla mong ayaw ng magdiborsyo? Nag-aalala ka ba sa hatsyan ng ari-arian? Asawa ko, hinding-hindi ko naisip na makipagdiborsyo sa'yo. Talaga ba? Walang bahid ng tiwala ang 2 salitang iyon. Naaalala ko, ang problema sa pagsasama namin ay dahil mismo sa agwat ng pera at katayuan. Ngayon na nagbago ang malamig na pakikitungo ng asawa ko, tila bumalik sa unang pag-ibigan. Kung hindi dahil sa pera, para saan pa? Gusto sanang magpaliwanag ni Xia Qingyu. Ngunit wala siyang maisagot. Sa mga nakaraang pagtatalo, inuna niya ang sariling kapakanan at gusto niyang ako ang sumuko. Na siyang naging dahilan ng sitwasyon ngayon. Asawa ko, naniniwala ka man o hindi. Hindi ko naisip na makipagdiborsyo sa'yo. Sa mga nagdaang taon, ikaw lang ang nasa puso ko. Kung may gusto kang hilingin o kabayaran, sabihin mo lang. Hanggat kaya ko, hindi ako tatanggi. Sa harap ng pagpapakumbaba ng asawa, nanatili akong walang kibo at hindi man lang siya tinugunan habang patuloy na kumakain ng pananghalian. Ang pakiramdam na tila magkaibang mundo na kami ay parang asin na idinampi sa sugat na nagdulot sa kanya ng matinding hapdi. Naalala niya ang mga matatamis na sandali noong bagong kasal pa sila, na hindi kailanman nawawalan ng pag-uusapan sa mesa. Ikaw ay magkukwento. Ako ay tutugon, nagbabahagi ng mga nangyari sa araw na yon, hindi nakakaramdam ng pagkabagot. Minsan ay nilalagyan ko pa siya ng ulam, kay ganda ng lahat, ngunit ngayon. Nauwi na sa wala ng pag-uusapan. Alam ni Xia Qingyu na ang mga salita ay pagpapahayag lang ng saloobin. Upang mabawi ang puso ng taong nasa harap niya, kailangan ng mga gawa. Nang makita niyang tapos na akong kumain, kinailangan na ring umalis ni Xia Qingyu. Ang pagtagal pa ay lalo lamang magpapainit sa ulo ng kanyang asawa. Asawa ko, huwag mong masyadong pagurin ang sarili sa trabaho, magpahinga ka rin kung kailangan. Mahalaga ang kalusugan. Madam, babalik ba tayo sa kumpanya o Tanong ng babaeng driver ng may pag-ingat. Pumunta tayo sa mall. Tumingin si Xia Qingyu sa labas ng bintana. Ngayon ang anibersaryo ng kanilang kasal, nais niyang personal na maghanda ng mga regalo. Personal na bumili si Xia Qingyu para sa akin mula ulo hanggang paa. Binili niya ang lahat, damit, kurbata, sapatos, mamahaling relo hanggang sa sasakyan.
Kahit na pera niya ang ginagastos para sa akin, mas masaya pa si Xia Qinyu kaysa kapag sa sarili niya ito ginagastos. Tumulog ang kanyang cellphone. Ngunit hindi iyon ang tawag na inaasahan niya. Qinyu, libre ka ba nitong mga araw na ito? May interes ka bang samahan akong subukan ang aking resort? Isang napakaganda at nakakaakit na boses ang nagmula sa kabilang linya. Nagkakilala sila noong nagkaroon ng kolaborasyon. Naging magaan ang loob nila sa isa't isa at unti-unting naging magkaibigan. Ngunit ngayon, ang tanging nais ni Xia Qinyu ay manatili sa tabi ng kanyang asawa, pasensya na. Marami akong mahalagang bagay na dapat gawin sa mga panahong ito, kaya hindi na ako makakasama. Biglang naisip ni Xia Qinyu, ang babaeng ito na puno ng kariktan ay maaaring mas nakakaunawa sa mga lalaki. Wanzi, paano ba mababawi ang puso ng isang lalaki? Hindi inaasahan ni Shen Wanzi na magkakaroon si Xia Qinyu ng ganitong problema. Sa tingin ng marami, kung mayroon kang asawang napakaganda, dapat ay lubos siyang mahalin ng kanyang asawa, baka naman masyadong malamig ang iceberg. Nagsimulang ilabas ni Shen Wanzi ang kanyang kakaunting karanasan. May isang bagay na napalampas ni Xia Qinyu, inakala niya na si Shen Wanzi, isang marangal at kaakit-akit na babae, ay maraming manliligaw, ngunit sa katunayan, isang tao lang ang minahal ni Shen Wanzi, at mas puro pa ang damdamin niya kaysa sa kanyang kasikatan. Qinyu, ibaba mo ang iyong pride, gampanan ang tungkulin bilang asawa, baka maramdaman niya ang iyong lambing at bumalik ang kanyang pusong lumayo. Ang mga salita ni Shen Wanzi ay nagpamulat kay Xia Qinyu, sa oras ng kagipitan ay kailangan ng kakaibang paraan. Kung ayaw niyang bumalik sa main bedroom, maaari siyang matulog sa ikalawang kwarto, walang problema kung nakakahiyaman. Kapag nakatulog na ang asawa, kukunin na lang niya ang reserbang susi para pumasok. Nag-usap ang dalawang babaeng ng halos kalahating oras bago ibinaba ang tawag. Ngunit hindi sumaya si Shen Wanzi, ang magkaroon ng pagkakataong mabawi ang minamahal ay isang marangyang problema. Paano naman siya? Galit ba ito sa kanya? O nakalimutan na siya nito noon pa? Takot si Shen Wanzi na baka galit ang taong iyon sa kanya, at takot din siyang baka nakalimutan na siya nito. Alinman sa dalawa, parehong parusa. Lumubog na ang araw. Pag-uwi ko sa bahay, pagkapasok ko, ang nakita ko ay iba sa nakasanayan. Nakaayos ang masasarap na pagkain sa hapagkainan, naghihintay si Xia Qinyu sa aking pagdating, tila isang bagong kasal. Asawa ko, pagod ka sa buong araw, kumain na tayo. Dahan-dahan siyang lumapit, nais akong tulungan sa paghubad ng aking Amerikana. Sayang, kumpara sa nakasanayang gawi sa loob ng mahabang panahon, masyado siyang mabagal, kusa ko na itong hinubad. Ilang segundo lang iyon, walang magawa si Xia Qinyu, ngunit hindi siya sumuko. Ang oras ng pagkain ang tanging pagkakataon na nagkikita kaming mag-asawa simula nang maghiwalay kami ng kwarto. Dahil magkahiwalay ng tulugan, natural na nabawasan ang aming komunikasyon. Ngayon ang aming anibersaryo ng kasal. Naaalala ko, ngunit sa ganitong kalagayan ng aming relasyon, wala nang saysay ang pagdiriwang nito. Naaalala rin ito ni Xia Qinyu, ngunit hindi niya kayang banggitin. Kung masasabing ang pagsasamang ito ay nauwi sa ganito, siya ang tunay na may kasalanan. Ang salitang anibersaryo ng kasal nang lumabas sa kanyang bibig, ay tila isang malamig na biro. Ibinaling ko ang lahat ng aking atensyon sa masarap na pagkain, lalong gumaling ang luto ng yaya. Ang isang babaeng siyu ay walang ganitong kahusayan. At hindi rin naman kailangan, kaya nakakain ako ng walang iniisip. Asawa ko, bumili ako ng regalo para sa'yo, tingnan mo kung gusto mo, malambing niyang sabi. Ang susi ng mamahaling sasakyan ay nakapatong sa mesa, kasama ang relo sa loob ng magandang kahon, pawang mahal na gamit. Sumulyap lang ako saglit at ibinaling ang paningin sa pagkain. Huwag kang magsayang ng pera. Kumusta na ang pag-isip mo sa paghihiwalay? Ang malamig na tono ay nagpatusok sa puso ni Xia Qinyu na parang karayom. Hindi siya sumagot at sinadyang baliwalain ang paksa. Ang paggastos ng asawa para sa kanyang asawa ay hindi pag-aaksaya, ang akin ay sayo rin. Noon, asawa ko, hindi ba't inubos mo rin ang lahat ng ipon mo para sa akin? Ibinaba ko ang aking mga chopstick. Kaya pala naaalala mo pa ang mga nakaraan. Minsan iniisip ko, baka nakalimutan mo na. Isang masayang tunog ng ringtone ang nagligtas kay Xia Qinyu na walang masabi, at nagbigay ng kaunting paghinga. Sa nagyelong hangin, nakita kong tumatawag ang aking ina, at agad ko itong sinagot. Mae, oras ba ito ng hapunan? Sa pagtawag niya, 9 beses, ay para pilitin akong magkaanak. Ang paghihiwalay, nasabi ko na sa aking ama. Ngunit sa aking ina lamang hindi, siguradong hindi siya makakatulog sa pag-aalala. Ang nanay ko na walang kaalam-alam ay patuloy sa pagpipilit, hindi pa man kami nagtatagal mag-usap, napunta agad sa usaping apo. May balita na ba kay Xiaoyu? Ma, may plano kami, mag-relax ka na lang. Huwag mo na masyadong isipin. Masyado siyang busy sa trabaho, ganoon din ako. Gumamit ako ng klasikong dahilan.
Sa harap ng anak na hindi pa tapos magsalita, nawalan ng pasensya si Fanglan. Ibigay mo sa akin ang telepono. Ma, naliligo siya, hindi siya pwedeng sumagot. Narinig ito ni Xia Qinyu at nakaramdam ng matinding pagkadismaya, tila wala na siyang pag-asa. Bilang asawa, hindi ko ramdam na may mali ako dahil ang mga karapatan at obligasyon ay likas na magkatuwang. Noong una kong iminungkahi ang pagkakaroon ng anak, tumanggi si Xia Qinyu, gayong malinaw naman ang napagkasunduan namin bago kami ikasal. Kung pumayag lang siya, malamang ay tinatawag na kaming mama at papa ng bata ngayon, sa huli. Dahil sa panghihimasok ng kaibigan ng aking ama, natapos din ang tawag na yon. Ano ang sabi ni mama? Wala naman. Pagkatapos kong kumain ng hapunan, nagpahinga na ako at iniwan si Xia Qinyu na mag-isa. Wala siyang ganang kumain at pagkalipas ng kalahating oras, ang cellphone naman ni Xia Qinyu ang tumunog. Tinantiyan ni Fanglan ang oras para tumawag, Ma, kumusta po ang pakiramdam niyo kamakailan? Mabuti naman. Xiao Yu, hindi sa nakikialam si mama. Hindi magandang magtagal sa pag-aanak, 27 anyos ka na, kung patatagalin mo pa ng ilang taon. Malaki ang magiging panganib sa panganganak. Opo, ma, tama po kayo. Pag-uusapan namin ito ng asawa ko pag-uwi. Nang marinig ito ng manugang, gumaan din ang loob ni Fanglan. Nag-usap lang sila ng kaunti at ibinaba na ang telepono para hindi makaabala sa mag-asawa. Totoo nga, panahon na para magkaanak kami ng aking asawa. Maganda ang plano, ngunit mahirap itong isakatuparan. Naghugas siya ng mga damit at pumasok sa banyo. Nababalot ng singaw ang paligid at hindi maiwasang maisip ni Xia Qinyu ang nakita niyang si Chen Qingqing sa opisina. Hindi hamak na mas maganda at mas maganda ang pangangatawan niya kaysa rito, ngunit may angkin itong buhay na sigla, isang katangiang pambihira. Pagod ka sa maghapon at pagtingin mo ay naroon siya, kapag nakausap mo siya. Nakakaramdam ka agad ng gaan. Biglang nakaramdam ng panganib si Xia Qinyu, ang kutob niya ay hindi dalisay ang hangarin ng assistant na yon at may pagtingin ito sa kanyang asawa. Ang taong dumaan sa kamatayan at muling nabuhay, ay nagkakaroon ng labis na pagkamay-ari. Isang plano ang nabuo sa kanyang isipan, kasabay ng madaling araw na pagpupulong. Pinatay ko ang ilaw at natulog, sa pagitan ng pagkaantok, narinig ko ang pagpihit ng doorknob. Isang payat na figura ang pumasok, dahan-dahang lumapit si Xia Qinyu, humiga sa kama at niyakap ako mula sa likod. Isang pakiramdam ng kapanatagan ang biglang sumibol. Binitawan ko siya, at biglang nagising ang aking antuking diwa. Naramdaman ko ang malambot at mainit na katawan na nakadikit sa akin, alam kong si Xia Qinyu ang dumating. Inakala kong dahil malamig ang kanyang pakikitungo. Aalis din siya kapag hindi ko pinansin, hindi ko inaakalang ganito siya kapursigido. Dahil ayaw mong matulog sa master bedroom ang asawa mo. Sasamahan na lang kita rito. Nang makita ako, may nais pa sanang sabihin si Xia Qinyu, ngunit inalis ko ang kanyang braso sa aking baywang. Naging bakante ang aking yakap, kung ayaw mong matulog sa master bedroom, ako ang pupunta roon. Huwag kang susunod, dahil sa'yo, nasanay na akong matulog ng mag-isa. Hindi ako makakatulog dahil nandyan ka. Tumayo ako at bumaba ng kama. Hindi nagtagal, naiwang mag-isa si Xia Qinyu sa kwarto. Nakaramdam siya ng kalungkutan. Ang makapal na yelo ay hindi nabubuo sa loob ng isang araw lamang. Ang subukang bawiin ang puso ng asawa ay masyadong optimistiko. Nasa plano naman niya ito, ngunit sa kabila nito. Ang sakit na nararamdaman sa bawat pagtataboy ay dumadaloy pa rin. Hindi mapigilang maisip ni Xia Qinyu. Noong panahon na gusto niyang matulog ng magkahiwalay, marahil ay mas nasaktan ang kanyang asawa. Patawad. Niyakap ni Xia Qinyu ang kumot na may amoy pa ng kanyang asawa, inaalala ang sandaling yakap kanina. Pakiramdam niya ay siya ang pinakatangang babae sa mundo, na siya mismo ang sumira sa kanilang pagsasama. At lubos na nakapanakit sa damdamin ng kanyang asawa. Bakit niya kailangang saktan ang taong nagmamahal sa kanya? Minsan ang pagkapanalo sa pag-ibig ay pagkatalo, ang gising na tao ay kayang tumanggi, ngunit ang natutulog ay hindi. Naghiganti na siya sa kanya, hindi ba? Ang hindi makatulog na si Xia Qinyu. Sa tulong ng natitirang amoy ko, ay dahan-dahang nakatulog. Sa kanyang panaginip, hindi ko pa rin matakasan ang tadhana at dugo ang bumagsak, kahit patuloy ang pagtunog ng aking cellphone. Ang aking biolohikal na orasan ang nagdikta sa akin na gumising. Matapos maghugas, bumalik ako sa kwarto para magbihis ng formal. Mas maagang nagising si Xia Qinyu kaysa sa akin, tila hindi nangyari ang gulo kagabi. Asawa ko, maayos ba ang tulog mo kagabi? Inihanda ko na ang iyong mga damit. Isang set ng formal na damit ang nakalatag sa gilid ng kama. Hindi ko ito pinansin, mas mabuti nang kumilos ng mag-isa. Maraming bagong damit sa kabinet, mabilis kong nahanap ang mga dati kong suot. Napapanood lang ako ni Xia Qinyu. Tamad akong sumagot, paano ko pa siya paglalagay ng necktie? Naalala ko noong bago pa lang kaming kasal. Araw-araw niya akong tinutulungang magtay, nasusundan ko ng halik, at dahil doon, minsan ay nahuhuli pa kami sa oras.
Nang maglaon, naging abala si Xiaoqinyu, umusad ang kanyang kumpanya. Lumaki ang agwat ng aming yaman at katayuan. Ang asawa kong ito ay hindi na katulad ng dati, naging malamig. At gumamit ng iba't ibang paraan para maging dominante sa aming pagsasama. Ngayon, gusto na niyang gamitin ang kanyang karapatan bilang asawa. Ginamit ang iba't ibang paraan upang maging dominante sa pagsasamang ito. Ngayon, nais na niyang gamitin ang kanyang karapatan bilang asawa. Hindi man lang tumingin, asawa ko, kung iniisip mong ayaw kitang hiwalayan dahil sa hatsyan ng ari-arian. Maaari kong ilipat ang lahat ng shares ng kumpanya sa pangalan mo. Isa rin siyang negosyante. Alam niya kung gaano kalaki ang yaman na kinakatawan ng mga salitang ito. Habang inaayos ng maigi ang kanyang manggas, iyo ang mga iyan. Wala akong kinalaman dyan. Kung talagang may puso ka pa, pirmahan mo na ang divorce papers noong nakaraan. Hindi susuko si Xiaoqinyu dahil lang sa sinabi niya. Pagdating ko sa opisina, magandang umaga, boss. Tila laging masigla si Chen Qingqing, at dahil nakaligtas siya sa panganib, mas nagsumikap siya sa trabaho. Hindi niya alam, darating pa ang totoong problema. Pag-uwi niya ng gabi, isang marangyang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tabi niya. Nang bumaba ang bintana, alam ni Chen Qingqing na tapos na siya. Sa loob ng cafe, magkaharap na naupo si Xiaoqinyu at siya. Hindi nagpakita ng emosyon ang una. Habang sinusuri ang kausap, nakaramdam ng kaunting kapanatagan. Bagamat gusto niya ang kanyang boss, tila wala naman siyang ginawang paglampas sa hangganan. Huwag kang matakot, ang magkagusto sa tao ay hindi krimen. Makalipas ang ilang sandali, nagsalita si Xiaoqinyu. Gusto mo bang lumipat ng trabaho? Pinanood ni Chen Qingqing ang napakagandang babaeng nag-alok ng kondisyon. Ang kumpanyang tinutukoy niya ay sikat, managerial position, at hindi na kailangang pag-usapan ang sahod. Nang akit ang alok kay Chen Qingqing, pero hanggang doon lang. Paumanhin, wala pa akong balak lumipat ng trabaho sa ngayon. Kulang ba ang pera? Humigop ng kape si Xiaoqinyu. Pero umubo siya ng bahagya, tila nakakuha siya ng sipon kagabi. Sa totoo lang, hindi mo kailangang maging hostile sa akin. Ang narinig mo sa opisina noong nakaraan ay isang malaking pagkakamali lamang. Kung wala na kayong kailangan, mauuna na ako. Kalmadong umalis si Chen Qingqing kahit mabilis ang tibok ng kanyang puso. Unang beses niyang naranasan ang pressure mula sa tunay na asawa. Diyos ko, kinabahan si Chen Qingqing. Sino ba ang nagsabing gusto niya talaga ako? Bahagyang bumuntong hininga si Xiaoqinyu sa loob ng cafe. Mukhang may nararamdaman ang babae para sa asawa niya, kung hindi, sa ganoong mga kondisyon. Paano niya hindi makukuha ang isang assistant? Umuwi na muna, namimiss ko na siya. Gabi na, tahimik ang paligid at mahimbing ang tulog ko. Muling bumukas ang pinto ng kwarto, at isang maganda at eleganteng anino ang lumitaw, si Xiaoqinyu. Hindi ko tinanggihan ang yakap na ito dahil hindi makakatanggi ang isang tulog. Hinaplos niya ng dahan-dahan ang mukha ng kanyang asawa. Puno ng lambing at pagmamahal ang kanyang mga mata. Hindi na kontento si Xiaoqinyu, dahan-dahan siyang lumapit. Naging malapit na halos magdampi na ang kanilang mga ilong. Isang malambot na halik ang dumapo, tila bumabalik ang panahon. Pinagmasdan niya ng maigi, hindi siya nagsasawa, gusto niyang pagmulat ko, siya agad ang makikita ko. Kung mahuli man ako kapag nagnanakaw siya ng halik, hindi maiiwasan ang parusa. Ngayong naaalala niya, dati ay parang magkadikit ang kanilang balat. Gusto niyang yakapin ng mahigpit pero takot siyang mabuko. Natila lalayo at lalapit. Asawa ko, mahalin mo pa ako ulit, pwede ba? Hindi ka nagsasalita, ibig sabihin ay pumapayag ka. Bulong ni Xiaoqinyu sa sarili. Gumagamit ng paraan ng pagsisinungaling sa sarili para makahanap ng kaaliwan. Gabi na at pagod ang mga tao, ang taong mahal niya ay nasa tabi lang. Hindi na malaya ni Xiaoqinyu na nakapagpahinga siya at nakatulog. Sa pagkakataong ito, hindi niya napanaginipan ang bangungot na nakahandusay ako sa sariling dugo, sa halip, napunta siya sa gitna ng naglalagablab na apoy. Napakasakit ting. Pagdating ng umaga, gising na ako sa tamang oras. Pagtingin ko, may ekstra na tao sa aking yakap, maganda nga siya. Pero magulo ang kanyang isipan at basang-basa ng malamig na pawis. Panahon ng palit-panahon. Uso ang trangkaso, kagabi ay inuubo na si Xiaoqinyu, hindi niya ito pinansin. Abala sa trabaho sa araw, naghahanap ng paraan sa gabi para magbago ang isip ng asawa. Dahil sa pagod ng katawan at isipan, nilagnat siya. Napakunot no ako. Hindi niya ako binibitawan, kahit may suot na damit ay ramdam ko ang napakainit na temperatura ng kanyang hubog na katawan. Ipinatong ko ang palad ko sa maputi niyang noo, napakainit. Gumising ka. Nagising si Xiaoqinyu, ang kanyang mga mata ay tila nagniningning. At may bakas pa ng pamumula dahil sa lagnat sa gilid ng kanyang mga mata. Asawa ko, ang sakit ng nararamdaman ko. Ang may sakit na si Xiaoqinyu ay mahina at masunurin, malayo sa karaniwan niyang pagiging yelong diyosa.
Bumangon ako, bangon, dadalhin kita sa ospital. Ang natitirang bait ni Xia Qinyu ay nagdadalamhati sa masamang kapalaran, hindi pa nagsisimula ang plano, may sakit na siya agad. Ngayon, sa mata ng asawa, hindi ba siya magiging pabigat? Ang matinding discomfort na dala ng lagnat. Ang nagpadala sa kanya sa aking yakap, huwag na sa ospital, tumawag ka na lang ng pribadong doktor. May hawak akong numero sa aking telepono, at hindi nagtagal, isang propesyonal at mahusay na babaeng doktor. Ang dumating dala ang kanyang medical kit at iba pang kagamitan. Matapos ang serye ng mga proseso, gaya ng pagrereseta ng gamot, pagpapainom nito at pagbibigay ng mga paalala, nagpaalam na rin ang doktor. Inihatid ko siya palabas. Pagkabalik ko, ang nasa kama na si Xia Qinyu ay akala yata ay iwan ko na siya para pumasok sa opisina. Ang taong may sakit ay mas marupok sa pisikal at emosyonal, balisa. At puno ng pagdududa. Ano ang ginagawa mo pagbalik ko sa master bedroom? Nakita ko si Xia Qinyu na tinatanggal ang kumot at susubukan sanang bumangon. Humiga ka. Ang tono ko ay may pag-uutos at walang halong paglalambing. Asawa ko. Pwede bang huwag ka na munang pumasok ngayong araw at samahan mo na lang ako rito? Ang hitsura ni Xia Qinyu ngayon ay may taglay na ganda na nakakaantig ng damdamin. Napagtanto kong baka nilalagnat lang siya ng husto, weekend naman ngayon. Kahit siya hindi nagpapahinga, kailangan ko rin namang magpahinga. Asawa ko. Hindi ba pwedeng huwag na tayong magdiborsyo? Pagkahiga ni Xia Qinyu, itinapon ko ang mga balot ng gamot sa basurahan. Nang hindi sinasagot ang tanong niya. Noong taon na ikinasal kami, nilagnat din si Xia Qinyu. Noong panahong iyon ay nakasandal siya sa mga bisig ko, nang angakong habang buhay kaming magsasama at magmamahalan. Ngunit nang magtagumpay siya sa buhay, ang mapagmahal na asawang iyon ay tila nagbago, kaya naman. Naging manhid na ako. Umiepekto na ang gamot, kaya nakaramdam na ng matinding antok si Xia Qinyu. Gusto na niyang matulog. Pinilit niyang maghintay ng sagot mula sa asawa, ngunit hindi siya pinansin. At sa gitna ng pagkalito, nakatulog siya. Hindi ko alam kung gaano siya katagal natulog, pero napansin ni Xia Qinyu na pawis siya. Pero wala na ang lagnat niya. Bumangon siya at nilibot ang paningin, ang labas ng bintana ay puno ng huling sinag ng araw. Isang magandang tanawin, ngunit sa paningin ni Xia Qinyu, lalo lang itong nagpadama ng kalungkutan. Wala ako roon. Mag-isa lang siya sa master bedroom. Asawa ko, tawag niya sa akin. Walang sumagot. Ang pakiramdam na iyon ay parang tinalikuran na siya ng buong mundo. Mabuti na lamang, ilang sandali pa ay may narinig siyang mahinahong mga yabag. Nagdala ako ng isang mangkok ng lugaw, pinilit siyang kumain at uminom ng gamot, gaya ng dati ay inayos ko ang mga kalat. At paglabas ko dala ang mangkok, bumalik ang nakabibinging katahimikan sa loob ng silid. Nang matapos akong maligo sa banyo ng guest room, laking gulat ko nang makita si Xia Qinyu na sumunod pala sa akin. Nakasandal siya sa kama habang nakakumot, sa takot na iwanan ko siya ngayong gabi. Kahit noong hindi pa siya nagkakasakit. Hindi niya mapigilan ang pangungulila sa kanyang asawa, lalo na ngayong may sakit siya at mas nangangailangan ng sandigan. Asawa ko, sabi ng doktor ay posibleng bumalik ang lagnat ko mamayang gabi. Pwede bang matulog na lang tayong magkasama ngayong gabi? Pakiusap, hindi ko na pinatulan ang may sakit, pinunasan ko na lang ng tuwalya ang aking buhok. Nang makita ni Xia Qinyu na hindi tumanggi ang asawa, gumaan ang kanyang loob. Biglang tumunog ang telepono. Nasumira sa kanilang pribadong sandali. Si Shen Wanzi ang tumatawag, kasalukuyan siyang nagbababad sa hot spring sa kanilang resort. Qinyu, kumusta na ang pag-aayos ninyo ng problema sa relasyon? Tumingin si Xia Qinyu sa akin, nang makitang nakatuon ang atensyon ko. Sa laptop, saka siya nagsalita, sa hindi inaasahang pagkakataon. May kaunting pag-unlad. Bakit parang mahina ang boses mo? May sakit ka ba? Tumahimik sandali si Shen Wanzi, pinagdugtong-dugtong ang mga pahiwatig, kaya pala medyo formal ang pagsasalita nito. Marahil ay nasa tabi niya ang kanyang asawa, kaya hindi siya makapagsalita ng malaya. Sige, magpahinga kang mabuti. Ang sakit ng mawala ng pag-ibig ay masyadong masakit, naranasan na niya yon dati. Sa mga nakalipas na taon, naisip niyang hanapin ang taong iyon, ngunit natatakot siya sa mapait na mga mata nito, at isa pa. Hindi mapatawad ni Shen Wanzi ang sarili niya. Pag-ibig, isang buhay na puno ng malungkot na buntong hininga. Natinangay na lang ng hangin. Isinara ko ang aking laptop, pinatay ang ilaw, at humiga na sa kama. Nakatalikod ako kay Xia Qinyu nang matulog, ang tagpong iyon, kahit paano mo tingnan, ay hindi mukhang mag-asawa. Asawa ko, tumawag si mama kahapon, tinatanong kung kailan daw tayo magkakaanak. Niyakap ni Xia Qinyu ang kanyang asawa mula sa likuran, nadarama ang kapanatagang dulot ng malapad kong likod. Habang papalapit, lalo siyang nagsisisi sa desisyong maghiwalay kami ng silid noon. Maraming gabi ang lumipas na hinahanap-hanap niya ako. Ngunit hindi niya maibaba ang kanyang dignidad para bumawi. Lumipas ang panahon, ang dating damdamin ay unti-unting nagbago. At ang relasyon ay unti-unting gumuho.
Ayoko nang pag-usapan ang paksang ito, noong panahong gusto ko ng anak. Nakiusap ako ng gusto sa kanya, ngunit ayaw niya. Alam din niyon ni Xiaoqinyu. Dahil sa sobrang lalim ng sugat na kanyang tinamo, at sa pagtanggap ng sama ng loob na ibinubuga ng asawa, kinakausap niya ang sarili. Kapag magaling na ako, nangangako ako, pagdating ng panahon, asawa ko, kung gusto mo ng dalawa. Magkakaanak tayo ng dalawa. Niyakap ni Xiaoqinyu ang kanyang asawa, at nakaramdam ng kagalakan. Ngunit hindi kaya ng katawan, kahit na bumaba na ang lagnat, ay nananatili pa ring mahina at walang lakas. Asawa ko, sa malambing na pagtawag na yon, ay may dalang walang hanggang pagmamahal. Mahirap isipin na ito ay nagmumula sa isang malamig na siye. Hindi ko siya pinansin at pumikit ako para matulog. Ang mga daliri ng asawa ko ay napakabilis. Hindi mapakali at kahit sa paghaplos lang sa damit ay nakapagdadala ng isang hindi mailarawang pakiramdam na tila nagpapasiklab ng apoy. Mukhang magaling ka na. Dahil dyan, humarap ako at hinawakan ng mapuputing pulso ni Xiaoqinyu. Ang mag-asawang magkatabi sa kama ay natural na bagay lamang. Ayaw kong bumalik at hindi kita kayang iwan. Hindi ba't ikaw ang may gustong maghiwalay tayo ng kwarto noon? Ngayon, mukhang makatuwiran ka na magsalita. Ako ang nagkamali. Ang mainit kong hininga ay hindi sinasadyang. Tumama sa pinungtainga ni Xiaoqinyu na nagdulot ng pangingilig. Asawa ko. Kung nahihirapan ka, kaya kitang tulungan. Hindi na kailangan. Si Xiaoqinyu, na tinanggihan sa pagtupad ng tungkulin bilang asawa, ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na panghihinayang, ngunit naiintindihan niya ito. Noong gusto niya ang magkahiwalay na kwarto, hindi ba't isang uri rin iyon ng pagyurak sa dangal ng kanyang asawa? Ayos lang iyon, kapag magaling na ako, susubukan ko uling maging mapanguna. Hindi ako nagsalita at naging tahimik ang buong kwarto. Hindi maayos ang pakiramdam ni Xiaoqinyu. At hindi nagtagal ay nakatulog na rin siya, dahil nasa tabi niya ang kanyang mahal, mas mahimbing ang kanyang tulog. Nang sumapit ang malalim na gabi, 1:00 ng madaling araw, bumalik ang mataas na lagnat. Si Xiaoqinyu ay tinawag ako sa gitna ng kalituhan, asawa ko. Mabilis akong nagising. At naramdaman na ang katawang nakadikit sa aking likod ay napakainit, kaya mabilis akong bumangon para buksan ang ilaw. Halika, uminom ka ng gamot. Ang taong nasa aking mga bisig, gamit ang natitira niyang malay ay sumunod naman. Nabulunan pa siya habang umiinom ng tubig, kaya dahan-dahan ko siyang tinapik sa likod. Kung pagkatapos uminom ng gamot at magpalipas ng ilang oras, ay hindi pa rin bumababa ang temperatura, mapipilitan na kaming magpunta sa emergency room. Kukuha lang ako ng basang tuwalya, maghintay ka. Hindi pa man ako nakakatayo. Ay niyakap na ako ng aking asawa. Asawa ko, huwag kang pumunta kahit saan. Samahan mo lang ako, ayaw ko nang mawala kayo sa akin. Ang mga malabong salitang ito ay may itinatagong lihim, pero paano ko naman susuriin ang mga sinabi ng isang taong may lagnat? Hindi bumibitaw si Xiaoqinyu, tila ang yakap niya ay ang kanyang buong mundo. Sa sandaling ito, ako lamang ang makapagbibigay sa kanya ng sandigan at seguridad. Hinayaan ko lang ang kanyang mainit na katawan na nakadikit sa akin. Ang pagiging mapayakap ni Xiaoqinyu ay tila matagal na panahon na ang nakalipas mula ng huling mangyari. Baka paggaling niya, bumalik na naman siya sa dati. Asawa ko. Tawag niya ng paunti-unti, hanggang sa 1 oras ang nakalipas, bumaba na ang lagnat. Napabuntong hininga ako, dahan-dahan kong inihiga ang mahimbing ng natutulog na si Xiaoqinyu at kinumutan siya. Kinaumagahan, si Xiaoqinyu ang unang nagising. Hindi ko alam kung kailan ako lumingon. At nagkaharap kaming dalawa, kaya ang unang nakita niya ay ang mukha ng aking asawa. Nakaramdam siya ng kaligayahan sa kanyang puso, gustong hawakan ang mukha ko, pero natatakot na magising ang taong mahal niya. Ang mga nangyari kagabi, naaalala ni Xiaoqinyu ang karamihan habang iniisip niya ito. Lalong nadarama ni Xiaoqinyu kung gaano kalaki ang pagkakamali niya noon. Ang mag-asawa ay dapat na pinakamalapit sa isa't isa sa mundong ito, dapat ay magtulungan. Walang nakakataas o nakabababa, walang ako o ikaw. 9:00. Nagising na rin ako. Pagkatapos maghilamos, naghain ako ng mainit. At masustansyang lugaw na may karne. Nauunawaan ni Xiaoqinyu na ang pag-aalagang ito ay para sa taong may sakit at hindi dahil sa pagiging asawa niya. Hapon, nakatanggap siya ng tawag mula sa nakababatang kapatid na si Xiaomubay, ate. Miss ka na ni nanay at tatay, uwi ka ba para maghapunan? Hindi muna ako uwi ngayon. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Hindi mapakali si Xiaomubay, kaya inutusan niya ang driver na kakabalik lang. At makalipas ang kalahating oras, dumating si Xiaomubay. Kausap ko noon ang katulong. Habang nag-aayos ng hapunan, tumunog ang doorbell, kaya lumabas ako para pagbuksan. Hindi ko inaasahan ang pagdating ng bayaw ko. Kung ako ang tipo ng tao na kalmado. Si Xiaomubay naman ang tipo na nasa mataas na posisyon at puno ng kayabangan. Nasaan ang ate ko, hindi man lang ako tinawag na bayaw. Simula noong magtagumpay sila.
Ang pamilya Xia, hindi lang si Xia Qingyu, ay tila nakalimutan na ang utang na loob noon o kaya naman. Ang sobrang utang na loob ay nauwi sa puot, ayaw nilang aminin ang kanilang nakaraang kahirapan. At minamaliit din nila ang kasalukuyan kong katayuan. Nasa taas, nilagnat siya kahapon. Dire-diretsong umakyat si Xia Mubay. Nakita niya si Qingyu na nakasandal sa headboard ng kama, maputla ang mukha. Mas matamlay kaysa dati, kaya mabilis siyang lumapit. Ate, mas maigi na ba ang pakiramdam mo? Gusto mo bang pumunta ulit sa ospital? Hindi na kailangan, bumaba na ang lagnat ko. Tinignan ni Xia Mubay ang nanghihinang si Qingyu, punong-puno ng pag-aalala na hindi niya maipahayag. Sanay na siyang maging mataas at mapagmataas. Kaya sa malamig na tono, sinabi niya sa akin, ganito mo lang ba alagaan ang ate ko? Pagkarinig ko nito, nanlamig ang aking mukha. Aba, ang bayaw ko pa ang may ganang magdikta sa akin. Napakawalang utang na loob, ni hindi man lang marunong magalang na tumawag pagpasok ng bahay. Ngayon ay ituturo-turo pa ako, hindi mo pa ako antas. Sinasabing ang pagpatay sa magulang ay hindi mapapatawad. Nagmamadali ka na ba? Tignan mo nga ang sarili mo, karapat-dapat ka ba sa ate ko? Tiningnan ko si Xia Qingyu na nakasandal sa kama. Bago ka umalis, pirmahan mo na ang divorce papers para maasikaso na natin sa civil registry. Nang marinig ito ni Xia Qingyu, parang gumuho ang kanyang mundo. Hirap na hirap siyang magkunwaring may lagnat. Para hindi muna pag-usapan ng asawa ang bagay na ito, pero ngayon, dire-diretso na ito sa pinakamasamang kahihinatnan. Ate, umuwi na tayo. Nag-aalala na sina mom at dad. May bahid ng pagmamalaki ang tono ni Xia Mubay, at lalong bumibigat ang timbangan. Mubay, makinig ka. Inaalagaan ako ng maigi ng bayaw mo, alam kong nag-aalala ka sa akin. Pero hindi mo pwedeng ibunton ang galit mo sa kanya. Ang pagmamalaking nararamdaman ni Xia Mubay ay biglang napawi. Ano ang nangyayari? Ang laki ng pagbabago ng trato ng ate niya. Ate, bakit mo siya kinakampihan? Tayo ang magkapamilya. Mubay, kung tatawag ako ngayon at mumurahin ko ng walang dahilan ang boss mo. Habang nag-aaway tayo, kanino kakakampi? Nawala ang tapang ni Xia Mubay, ang sagot ay halata na. Umubo ng bahagya si Xia Qingyu, at mas mahinahon na ang boses, humingi ka ng paumanhin sa bayaw mo. Si Xia Mubay ay sanay na laging nasa itaas, at tanging sa mga magulang at sa kanyang ate lang siya nagpapakumbaba. Papasukuin mo ako sa kanya? Karapat-dapat ba siya? Ate, alagaan mo na lang ang katawan mo. Iniwan ni Xia Mubay ang mga salitang iyon at umalis. Pag-uwi niya sa kanila, tamang-tama na oras ng hapunan ng pamilya. Ikinwento ni Xia Mubay ang mga nangyari, ngunit ang binigyang diin niya ay ang kagustuhan kong makipaghiwalay at ang pagkakampi ni Xia Qingyu sa akin. Sa lahat ng sinabi niya, kulang na lang ay isipin nilang hinahampas ko si Xia Qingyu. Sa paningin nila, niloloko na nila ang sarili na. Ang utang na loob ko ay nabayaran na sa pagpapakasal sa anak nila, at ngayon, tila ako pa ang nanunumbat. Sobrang mapang-abuso. Pag-alis ni Xia Mubay, kaming dalawa na lang ang naiwan sa kwarto. Ayaw ko nang magsalita, tumalikod ako at naglakad palabas. Natakot si Xia Qingyu na kukunin ko ang divorce papers. Kaya kahit na mahina ang katawan dahil sa sakit, agad siyang bumaba sa kama, at sa sandaling lalabas na ako ng pinto. Niyakap niya ako mula sa likod. Asawa ko, huwag kang magalit, kakausapin ko si Mubay para humingi ng paumanhin. O kaya, maaari mo akong saktan o pagalitan, huwag mo lang akong hiwalayan. Bitawan mo ako. Isang malamig na boses na walang makikitang emosyon ang namutawi. Si Xia Qingyu na nasa likod ko, na hindi makita ang mukha ko, ay nakaramdam ng matinding kaba. Ang lahat ng salita ay naging wala ng saysay. Tatawagan ko na siya ngayon, papahingi ako ng paumanhin kay Mubay. Naramdaman kong gumaan ang likuran ko at dire-diretso akong lumabas ng kwarto. Narinig ko ang usapan niya sa telepono. Pagkalipas ng kalahating oras, may natanggap akong text na walang katapatan, sinulyapan ko lang ito at binura. Sa loob ng kwarto, si Xia Qingyu na katatapos lang tumawag, ay hindi pa rin bumabalik ang asawa. Punong-puno ng pag-aalala. Alam niyang hindi pa siya lubusang magaling. Hindi siya pipilitin ng asawa niya na pumirma ngayon o dalhin ito sa korte, pero paano pag magaling na siya? May mga bagay sa mundo na mas malupit pa sa lagnat, at iyon ay ang mawalan ulit pagkatapos mong makuha ang isang bagay. Na parang nasa impyerno ka. Dahil walang mapagsabihan ng hinanakit, tinawagan niya si Shen Wanzi. Katahimikan ang bumungad sa kabilang linya, Qingyu, ang kasal ay ang pagbuo ng bagong pamilya. Kasama ang taong mahal mo, kung hindi mo ituturing na tunay na pamilya, siya ay isang anak na nag-iisa. Ngunit ang pagpipili ang kinaharap niya noon ay mas malupit at mas mahirap pa kaysa sa nararanasan ngayon ni Xia Qingyu. Huwag na nating pag-usapan yan, naiinip na ako mag-isa sa resort, babalik na ako bukas. Gumaling na ba ang sakit mo? Bibisitahin kita. CJ.
Pagkatapos ibaba ang telepono, palihim siyang naligo sa katabing banyo. Pagdating ng hapunan, sa wakas ay nagpakita ako para pilitin siyang uminom ng lugaw at gamot. Ngunit nang makita ko ang suot niyang pantulog, napakunot ang noo ko, naligo ka. Ang karaniwang malamig na siksyakin niyo ay hindi man lang makatingin sa kanyang asawa, bagong baba lang ng lagnat, hindi dapat naliligo. Pagkakain, tumawag ka agad sa pribadong doktor mo para pumunta ulit dito. Ang eksena sa kwarto ay biglang naging isang malamig na dilag na matyagang nagtitiis sa gutom sa kama. Hindi siya nangahas na sumuway sa asawa, bago dumilim ay dumating muli ang mahusay na babaeng doktor. Nagreseta ito ng ilang gamot ayon sa kalagayan niya at umalis matapos magbilin. Tiningnan ni Xiaoqinyu ang mga gamot. Ang kanyang magagandang mata ay medyo malungkot, hindi dahil sa pait, kundi dahil sa pag-inom ng gamot. Hindi siya pwedeng magbuntis sa malapit na hinaharap, ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, pagbubuntis lang ang paraan para mapanatili ang asawa gamit ang responsibilidad. Pagdating ng gabi, pagkatapos kong maligo, naging abala ako sa harap ng laptop. Kinuha ni Xiaoqinyu ang thermos sa nightstand para bigyan ako ng tubig, ang kanyang mapuputi at manipis na mga kamay. Ay dumapo sa balikat ko, sinusubukang masahehin ako. Bumalik ka sa kama. Ang isip ko ay nasa screen pa ng computer, kaya tinanggihan ko ang pagsisilbi ng asawa. Natigilan si Xiaoqinyu. Sa pagsunod at pakikinig, tiningnan niya ang wallpaper ng magandang babae sa computer ng asawa. Sa unang pagkakataon ay nagduda siya sa sarili niyang ganda. Kung ang babae ay isang bulaklak, ang edad na 27 ang dapat na pinakamaganda nitong pamumukadkad. Ngunit naalala niya matapos siyang manukso kagabi. Bagamat pinipigil ng asawa ang sarili, uminit din ang paghina nito, kaya nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Malalim na ang gabi, humiga na ako para matulog, paghiga ko pa lang. Dumikit ang kanyang malambot na katawan na may dalang kakaibang bango. Asawa ko. May darating na kaibigan sa bahay bukas. Bahala ka. Marahil ang wallpaper na iyon ng fashion model. Ang nagpaalab sa pagiging kompetitibo ni Xiaoqinyu bilang asawa. Bumangon siya at humalik ng marahan sa aking pisngi. Pikit na ang mga mata ko nang maramdaman ko ang napakalambot na haplos. At ang kiliti ng buhok niya sa aking tainga. Ano na naman ito? Nagpakawala si Xiaoqinyu ng nakakabighaning ngiti. Sa ilalim ng mahinang ilaw ay tila panaginip ang lahat. Wala naman. Matagal na kitang hindi nahahalikan. Hindi ko mapigilang humalik. Naisip ko kung nasira ba ang ulo ni Xiaoqinyu. Ito ba talaga ang mga salitang kayang sabihin ng aking malamig na asawa? Akala ni Xiaoqinyu ay lalayo ang asawa, ngunit sa halip. Humarap ako at hinipo ang kanyang noo, hindi ka nilalagnat. Isang kilos na nagdulot ng hindi inaasahang sakit. Matulog ka na, kung hindi ka inaantok, ako ang inaantok. Binawi ko ang kamay ko, hindi na siya pinansin. Hindi pa man ako nakakaharap sa kabilang panig, sumandal na si Xiaoqinyu sa malapad kong dibdib. Ang kanyang mga kamay na tila likhang sining ay naglalaro sa ilalim ng aking damit, matagal na kaming mag-asawa. Paanong wala kaming alam sa isa't isa? Hinalikan niya ang aking manipis na labi, puno ng lambing ang madilim na kwarto. Mainit, ngunit hindi dahil sa lagnat, kundi sa ibang uri ng init. Ngunit iba ang nararamdaman ko, naiinis na ako dahil kay Xiaomubay kanina at ang manakit ng isang may sakit. Ay parang kulang, ngunit ang may sakit na ito ay tila nawawala na sa sarili at umaabuso na. Mabilis kong hinablot ang kanyang kamay na nasa loob ng aking damit. Humarap ako sa kanya at pinulot ang dalawa niyang puting pulso, itinaas ang mga ito sa itaas ng kanyang ulo. At idiniin sa malambot na unan. Nagtagpo ang aming mga mata, ang perpektong katawan ni Xiaoqinyu. Ay nakalantad, ang kanyang paghinga ay bumibilis, ang kanyang mukha ay namumula, napakaganda. Ang kanyang damdamin ay puno ng pag-asa at kaba, hindi niya alam kung kakayanin ng may sakit niyang katawan. Ang tungkulin ng isang asawa, ngunit basta gusto ng asawa niya, handa siya. Puno ng iniisip si Xiaoqinyu, ipinikit niya ang kanyang mga mata, handang magpasailalim sa kanyang asawa. Sayang, ang inaasahang bagyo ay hindi dumating. Kung manggugulo ka pa, doon ka na sa study room matulog. Kahit lagnatin ka o magkasakit, wala na akong pakialam sa'yo. Matapos ang malamig na utos, naramdaman ni Xiaoqinyu na ang mainit at agresibong presensya ay lumayo na sa kanya. Ipapahingi ko ng paumanhin kay Mubay sa'yo sa ibang araw. Lumapit si Xiaoqinyu mula sa aking likuran, at ang kanyang buong pagkatao ay naglalabas ng napakabangong halimuyak. May pang-akit pa rin pala ako. Mahina ang kanyang boses sa aking tainga, asawa ko. Hindi na lang tayo magdiborsyo, pwede ba? Mula ngayon, susubukan kong maging ang pinakaperpektong asawa sa iyong paningin. Subukan mong isipin kahit magdiborsyo tayo. Kung humanap ka man ng ibang babaeng makakasama sa buhay, hindi rin naman siguro siya magiging kasing galing ko, asawa ko. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon, pwede ba?
Hindi ko siya pinansin na tila nakatulog na ako. Alam ko, hindi ka pumapayag dahil sariwa pa ang mga hinaing mo sa mga nagdaang taon. Ayos lang, patutunayan ko ito sa pamamagitan ng aking mga gawa, matulog ka na. Gusto sana ni Xiaoqinyu na bigyan ako ng halik sa pagtulog, ngunit matapos siyang mapagsabihan 2 minuto ang nakalipas, ang ideyang ito ay kailangan na lang niyang itago sa kanyang sarili. Nahalikan na rin naman niya ako kanina. Habang inaalala ang matagal na hindi naramdamang halik na yon, hindi niya namalayan na nakatulog na siya. Sa kanyang panaginip, bumalik kami sa panahong bago pa lang kaming ikinasal, na parang laging magkadikit. Nakaupo kaming dalawa sa sofa habang nanonood ng telebisyon, kung saan palabas ang mga matatamis na drama sa pag-ibig, na hindi man lang umabot sa kalahati ng tamis ng bagong kasal na ito. Inakbayan ko siya at hinalikan ang kanyang walang kapintasang pisngi. Mahal, hindi ba dapat magkaanak na tayo? Sa sandaling masabi ang mga salitang ito. Napagtanto ni Xiaoqinyu na ito ay isang panaginip lamang, gusto sana niyang manatili rito, ngunit huli na ang lahat. Nagsimulang maghiwa-hiwalay ang panaginip. Pagbubukang liwayway, isinusuot ko na ang aking panloob. Aayusin na ang aking manggas, at nakapili na si Xiaoqinyu ng aking Amerikana at kurbata. Ang kanyang maliliksing kamay ay mabilis na naitali ang kurbata ng kanyang asawa. Kung hindi lang sa takot na matanggihan. Hindi sana masamang magbigay ng halik. Wala akong panahon para intindihin siya dahil may problema sa supplier. Sa sandaling ito, ang isang pribadong eroplano ay dahan-dahang lumapag sa paliparan at bumaba ang isang marangal at kaakit-akit na babae. Pinagsilbihan ako ni Xiaoqinyu ng isang mangkok ng lugaw na dawa. Ang napakagandang umaga na may kasamang bango ng lugaw at pakiramdam ng mainit na tahanan ay kusang sumibol. Hindi ko siya pinansin sa buong oras, ngunit naramdaman ni Xiaoqinyu na ang ganitong simpleng pagkain ng almusal kasama ang asawa ay isang uri rin ng kaligayahan. Pagkatapos lang dumaan sa hiwalayan at kamatayan. Mula mang malalaman ang kahalagahan nito. Sayang, ang magandang sandali ay hindi nagtagal dahil nabasag ito ng tunog ng telepono. Si Wang Yun ang tumatawag, Xiao Yu, mas maayos na ba ang pakiramdam mo? Tumigil ako sa pagkain ng lugaw, at bigla kong naalala ang text message ng paghingi ng paumanhin ni Xia Mubay. Wang Yun, biglang pumasok sa isip ko ang imahe ng isang babaeng nakahiga sa hospital bed. Noong bago pa kaming ikinasal, tawag niya sa akin ay mabuting manugang, ngunit ang lahat ng ito ay nagbago. Mula noong lumakas ang kapangyarihan ng pamilya Xia, ngayong ang kanyang mahal na anak, ay napilitang humingi ng tawad sa akin, matitiis niya ba ito? Sigurado akong 100%. Hindi niya ito matitiis. Habang umiinom ng lugaw at nag-iisip, paubos na ng paubos ang laman ng mangkok. Panandali ang ibinaba ni Xiaoqinyu ang telepono at muling pinagsilbihan ang kanyang asawa ng isa pang mangkok, hello. Xiao Yu, saan ka galing kanina? Matapos lagyan ng lugaw si Luyuan, ma, ituloy niyo lang po. Pagkarinig ni Wang Yun sa kabilang linya na ang kanyang anak mismo ang nagsisilbi sa akin, isang hindi maipaliwanag na galit ang nag-aalab sa kanyang puso. Hindi ba may katulong kayo? Naputol ba ang mga kamay o paa mo? Mabuti pang magdiborsyo na lang kayo. Kung alam ko lang ang iniisip ni Wang Yun, baka napatawa na lang ako. Kapag ang masamang tao ay umabot sa sukdulan ng katangahan, nakakagawa rin pala sila ng mabuti. Isang marangyang sasakyan ang dumaarating at tinawagan ni Shen Wanzi si Xiaoqinyu. Anong klaseng lalaki ba ang kayang magpatibok ng ganito sa puso ng malamig na si Xiaoqinyu? Pagkatapos kong mag-almusal, naghanda akong pumunta sa opisina. Sa maikling distansya mula sala hanggang pinto, hinawakan ni Xiaoqinyu ang aking braso. Ano ang gusto mong kainin sa tanghalian? Padadalhan kita. Manatili ka na lang sa bahay. Nagkasipon ka pa naman, kailangan pa kitang alagaan. Dahil sa agwat ng ating katayuan at yaman. Tayo ay hindi na nagtatagpo. Ang mga kaibigan ni Xiaoqinyu para sa akin ay mga estranghero lamang. At hindi ko inaasahan na ang darating ay isang ang estranghero, ang pinakapamilyar na estranghero. Bumukas ang pinto ng sasakyan, at isang marangal at magandang figura ang bumungad sa aking paningin, ngunit noong tumingin siya sa harapan. Tila huminto ang pagtakbo ng oras sa sandaling iyon. Ang hindi mabilang na mahahalagang alaala, parang yung huling fireworks display na pinanood namin. May mga taong kahit nasa gitna ka pa ng libu-libong tao, sa sandaling magkasalubong kayo. Ang pusong tumitibok pa rin ay magsasabi sa iyo na siya yon, ang dating reyna. Inisip ko ang libu-libong senaryo kung paano kami magtatagpo ni Shen Wanzi. Sa tag-ulan, sa tag-araw, sa mataong kalsada, sa pinakapamilyar naming lugar. Sayang, pawang walang kabuluhan ang lahat, nawalan na ako ng pag-asa. Maraming taon ang lumipas. Ang tadhana naman ang nagdala sa taong matagal ko nang hinihintay sa pinaka-hindi inaasahang paraan. Noong unang panahon ay marami-rami pa. Ang 2 taong inilarawan sa magagandang salita, ngayon nagkakatitigan na parang mga estranghero, gayong sila'y magkababata. Unang pag-ibig, ang unang bahagi ng buhay na ayaw ko nang balikan,
at ang mga taong pinakamakulay sa aking nakaraan. Sa magaan na tapik ng mga daliri ni Shen Wanzi, pahina-pahinang nabubuklat, asawa ko. Siya ang isa kong mabuting kaibigan, si Shen Wanzi. Siya ang asawa ko, si Lu Yuan. Ipinakilala ni Xia Qinyu ang dalawang estrangherong ito sa isa't isa, at ang parusang matagal nang iniiwasan ni Shen Wanzi ay dumating na rin sa wakas. Mas masakit ito kaysa sa inaasahan, dahil sa mga hindi maiwasang dahilan, iniwan mo ang taong matagal na sumama sa'yo. Isang araw, naging asawa na siya ng iba, at ang asawa pa niya ang mismong nagpakilala sa'yo. Namamanhid sa sakit si Shen Wanzi, habang ang taong nasa tapat niya ay walang bahala namang tumango, mag-usap kayo. May gagawin pa ako sa kumpanya, mauuna na ako. Naglakad siya ng mabilis patungo sa unahan. Nalagpasan niya si Shen Wanzi, pumunta sa garahe para kunin ang sasakyan, at naglaho sa paningin ng dalawa. Wanzi. Dalawang beses na tinawag ni Xia Qinyu si Shen Wanzi bago ito nakabalik sa huwisyo. Magkakilala kayo? Mula sa naglalarong mga mata ni Shen Wanzi, nakakita siya ng maraming emosyon. Dating kaklase, matagal na kaming hindi nag-uusap, siguro nakalimutan na niya na nag-i-exist ako. Ang pinakamahirap tukuyin na kasinungalingan ay ang hindi kumpletong katotohanan, totoo na kaklase kami, at totoo na nakalimutan na niya ako. Totoo rin yon. Sinasabi ng intuwisyon ni Xia Qinyu na hindi ganoon kasimple ang mga bagay. Ngunit ang kanyang asawa ay kalmado kanina, na para bang nakakita lang siya ng isang taong hindi niya kakilala. Walang maipipintas, kanina ay mukhang wala namang hidwaan kayong mag-asawa. Hindi na maitago, masakit na ang damdamin, ngunit mahinang bumuntong hininga si Xia Qinyu. Pinagbigyan niya lang ako dahil pasyente ako, hindi niya ako pinatulan ng husto. Wanzi, ano ang dapat kong gawin? Palapit na ang deadline, at si Xia Qinyu ay tila isang taong desperadong humingi ng tulong. Ibinaba ni Shen Wanzi ang tasa ng tsa. Maaari mo bang sabihin ng detalyado? Bahagyang umaalon ang tubig sa loob ng tasa. At habang nakikinig sa kwento ng pag-ibig ni Xia Qinyu, ang loob ni Shen Wanzi ay hindi kasing kalmado ng ipinapakita niya. Ang babaeng bida sa kwentong ito ay dapat sana ay siya, ngunit ngayon naging suporta na lamang. Hindi man lang may tuturing na ekstra. Ngunit nang marinig niyang isinakripisyo ni Lu Yuan ang lahat ng kanyang ari-arian para habulin siya. Nang marinig niyang nagsisising sinabi ni Xia Qinyu na lumikha siya ng iba't ibang gulo para lamang sa kasalang ito. Upang maghari, nang marinig niyang tumanggi si Xia Qinyu na magkaanak at humiling na maghiwalay ng kwarto. Bukod sa bahagyang hindi paniniwala, mas nanaig ang galit, paano niya nagawang gawin yon sa kanya. Noong unang panahon, hinding-hindi niya hahayaang makaranas ito ng kahit katiting na sama ng loob. Kahit pabaligtarin ang mundo, kahit hindi man sila nakatali sa sumpa ng kamatayan. Kahit papaano ay dapat igalang ang isa't isa. Deserba niyo ito sa tinahak na landas ni Xia Qinyu. Parang ang sarili ko lang din, sariling gawa, walang dapat sisihin. Kasabay nito, sinisisi rin ni Shen Wanzi ang sarili, sa mga nakaraang taon ay laging tumatakas. Kung alam ko lang na ganito kahirap ang pinagdadaanan niya, bakit ko pa hinintay ang araw na ito? Sa loob ng sasakyan. Madilim ang aking mukha, nagbago ako ng landas ng buhay para sa dalawang babae. Ngunit wala ni isa ang nagbunga ng magandang resulta. Isa ay si Xia Qinyu na binitiwan ang pangarap sa negosyo. Nasayang ang panahon, ang isa ay siya, si Shen Wanzi. Magkababatang walang lihim sa isa't isa, nangakong papasok sa isang universidad, ngunit isang araw. Ang dalagang babae ay naglaho sa buhay ng binata, nang walang bakas. Pagkatapos ng pagsusulit, lumabas ang resulta ng binata, kaya niya sanang pumasok sa mas magandang universidad. Ngunit matigas ang loob na nanatili sa lugar na pinagkasunduan, naghintay at naghintay. Ang mga dahon sa puno ay nagkulay berde pagkatapos ay dilaw, nalanta at muling sumibol. Minsan, ang katotohanan ay nasa harap na, hindi sa hindi naniniwala ang tao, kundi sa hindi matanggap na totoo ito. Hindi siya bumalik. Noong mga araw na naghiwalay kami, siya ang laman ng aking mga panaginip. Nagsasalita ako sa aking pagtulog, tinatawag ang kanyang pangalan, habang ang kabilang panig ay hindi man lang nagbigay ng paliwanag. Hindi man lang nagbigay ng paalam. Sa huli, ako pa ang mangmang na tumupad. Sa nakaraang pangako, sino ba ang nagmamalasakit? Walang sinuman ang nagmamalasakit. Pagdating sa kumpanya ng supplier, naramdaman ni Chen Qingqing na kakaiba ang katahimikan ng kanyang boss ngayong araw. Dumating ang balita mula sa supplier na magtataas sila ng presyo, habang ang bagong negosyong pinalalawak ng kumpanya ay hindi pa bumabalik ang puhunan. Dahil dito, nagkaroon ng malaking kakulangan sa pondo. Paglabas sa kumpanya ng supplier, si Chen Qingqing ang nagmamaneho, ako ay nakaupo sa likuran, nakakunot ang noo. Kanino ako hihiram ng pera? Si Xia Qinyu ang unang taong inalis ko sa listahan. Kung gumastos man ako ng pera niya nitong mga nakaraang taon, ang mga pangako ay wala ring silbi,
at hindi ko na kailangang magtiis pa. Binuksan ko ang screen ng cellphone ko at nag-scroll sa listahan ng apps. Agad kong nakita ang pamilyar na WeChat account at ang unang mensaheng naisip ko ay ang manghiram ng pera. Sumagot agad ang kausap ko ng 3 salita, magkano kailangan mo? Sa mundong ito, bukod sa pamilya at pag-ibig, nariyan din ang pagkakaibigan. Nagbanggit ako ng halaga at sinabi niya. Kalahati lang ang kaya niyang ibigay at sinabing hindi raw pwedeng makuha ang pera ng libre, kailangan ko siyang samahang uminom. Matagal na tayong hindi nagkikita. Boss, maghahanap ba tayo ng makakainan ng hapunan? O ihahatid na kita sa inyo? Gusto na naman ni Chen Qingqing na simulan ng usapan, ngunit hindi niya inaasahan na ang susunod kong sasabihin ay magpapagulo sa kanyang isipan, sa bahay mo. Ako naman, 2 bagay ang naglalaro sa isip ko kaya hindi na ako nakapag-isip ng malalim. Ang intensyon ko lang ay mahirap mag-book ng taxi sa rush hour kaya naisipan kong ipahatid ang sarili ko sa kanya para mas madali. Ang nagsasalita ay walang mali siya, pero ang nakikinig ay naglagay ng kahulugan. Posible kayang matagal na akong gusto ng boss ko. Ano ba itong mga usaping ito? Ang bawal na relasyon ng boss at empleyado, ang mga sensitibong salitang ito ay patuloy na pumapasok sa isip ni Chen Qingqing. Hindi naman sa ang naka-uniform na si Chen Qingqing kahit hindi maikumpara. Sa mataas at mailap na Ice Queen na si Xia Qingyu ay masasabi kong nasa 70 ang grado. Maganda, matalino at masunurin. Mabuti na lang at ang atensyon ko ay wala sa kanya, kundi mapapansin kong namumula na ang mga tainga ni Qingqing sa hiya. Gusto niyang sabihin na hindi siya ganoong klase ng babae, pwedeng makipag-date. Pero dapat ay diborsyado na ako. Boss, hindi ba parang mali ito? Pinutol ko ang sasabihin niya. Walang mali rito. Pinanatili ni Chen Qingqing ang composure sa pagmamaneho, balak niyang kumprontahin ang boss niya paghinto ng sasakyan. Na hindi siya babaeng madaling makuha at paglaruan lang. Pwede tayong maging tayo. Pero dapat ayusin mo muna ang mga gusot sa buhay mo. Habang pinag-iisipan niya ang sasabihin. Makalipas ang kalahating oras, nakarating na kami sa apartment na inuupahan niya. Ang resulta ay malinaw. Pinababa ko siya sa driver's seat at ako na ang nagmaneho paalis, naiwan si Chen Qingqing na gulo ang isipan. Iyon pala ang ibig sabihin ng boss niya. Ang tao nga naman natatakot sa maling akala. Pero natatakot din na baka walang mangyari. Nilamon si Chen Qingqing ng hiya dahil sa maling akala niya. Kasabay ng kaunting lungkot, ang kanyang magandang mukha ay mas pula pa sa paglubog ng araw. Bumili ako ng regalo at pumunta sa bahay ng kaibigan ko. Ang kaklase ko noong high school na si Yang Cheng, akala ko dati ay magiging magbilas tayo. Pero hanggang ngayon ay wala ka pang anak. Uminom ako ng uminom ng hindi nagsasalita, makalipas ang maraming taon. Ngayon na muli tayong nagkita, hindi na tayo makakabalik sa dati, kaya ang mga nakaraan. Huwag na nating pag-usapan. Uminom kami mula alas 7 hanggang alas 11, naghikab si Yang Cheng dahil sa kalasingan. Gabi na, matulog ka na rito ngayong gabi, bawal kang umalis. Kami ni Lingyuan ay nasa 2nd floor, huwag kang mag-alala dahil hindi ka naman maabala. Hindi ako nahihiya kay Yang Cheng. Tumango ako. Malalim na ang gabi, si Xia Qingyu na kararating lang galing sa paliligo. Nakaupo sa sofa, tila may hinihintay, nag-aalinlangan. Pero tinawagan pa rin niya ako para kamustahin. Tut marinig ang mechanical na boses. Doon lang naintindihan ni Xia Qingyu na noong panahon ng aming Cold War, tuwing galit siyang uwi sa bahay ng magulang niya, ay walang tigil ang tawag ko, pero noon ay nakakairita lang para sa kanya. Ngayon, nagkapalit na kami ng posisyon at doon niya naunawaan kung gaano kataranta ang taong nasa kabilang linya. Hindi pa man nasasagot ang tawag, nilamon na si Xia Qingyu ng matinding pagsisisi. Sa mahabang paghihintay, narinig din ni Xia Qingyu ang pamilyar na boses ko. Nag-iisip siya ng sasabihin. Ano ang sasabihin ng asawa kapag hindi umuwi ang lalaki sa gabi? Anong oras na? Dito ako matutulog sa bahay ng kaibigan ko, hindi na ako uwi. Ganun lang, uminom ako, inaantok na ako. Naramdaman ni Xia Qingyu na ibababa ko na ang telepono, naging desperado ang boses niya, asawa ko. Susunduin na lang kita. Hindi na kailangan. Tut! Isang mahabang tunog, naputol ang tawag. Inilapag ko ang cellphone ko sa ibabaw ng side table. Napansin ni Xia Qingyu na ibababa na ang tawag, kaya nagmamadali niyang sinabi, asawa ko. Maaari kitang sunduin pa uwi. Hindi na kailangan. Tut! Isang mahabang tunog, naputol ang tawag. Inilapag ko ang cellphone sa ibabaw ng side table. Pinatay ang mga ilaw at natulog, tumayo si Xia Qingyu at naglakad paakyat sa itaas. Ang kama sa silid tulugan ay may natitira pang bakas ng amoy ng kanyang asawa, isang bagay na lubos niyang kinakapitan. Ang takbo ng mga pangyayari ay malayo sa kanyang inaasahan, akala niya ay paggaling niya. Hindi na papayag ang asawa na matulog sa isang kama, sino ang mag-aakalang hindi pala ito uwi buong gabi. Bahay ng kaibigan, ang dalawang salitang ito kapag pinagsama, ay mahirap na hindi pagdudahan.
Kaibigan, lalaking kaibigan. O babaeng kaibigan. Bagamat sa lawak ng kanyang pagkakakilala sa loob ng maraming taon, imposible sa kanyang asawa na manloko habang buhay pa ang kanilang kasal, ngunit ang hindi pag-uwi sa gabi ay nagpapahiwatig din ng aking saloobin na ito ay isa na lamang gusali at hindi na tahanan. Bukod pa rito, sinasabi ng kanyang kutob kay Xia Qinyu na ang relasyon ni Shen Wanzi at sa akin ay hindi simple. Bilang dating kamag-aral, ang matinding pakiramdam ng panganib ay parang itim na ulap na bumabalot sa lungsod, nakadagan sa puso ni Xia Qinyu. Sa gitna ng antok, nakatulog siya. Ngunit na naginip siya, sa panaginip, naghiwalay na kami. Mabilis na may lumitaw na ibang babae sa tabi ko, malambing, mapagmahal. Naging napakasaya ng aming pamumuhay, sobrang tamis na parang pulot, kahit sa pagluluto sa kusina ay nagagawa pa naming maglambingan. Sa gabi, ang babaeng iyon ay hindi mapaghiwalay sa akin. Napakalapit namin sa isa't isa, at hindi nagtagal, nagkaroon kami ng bunga ng pag-ibig. Nagising si Xia Qinyu nang bigla, may maliliit na butil ng pawis sa kanyang maputing noo, at pabulong na nagsalita ng may halong takot. Mabuti na lang, panaginip lang. Hindi pa sumisikat ang araw. Pero hindi na makatulog si Xia Qinyu. Asawa ko, bumalik ka na. Sa loob ng villa, kinuha ni Shen Wanzi ang telepono, at inutusan ang taong kausap na mag-imbestiga ng ilang bagay. Nang makita niya ako, maraming bagay na ang hindi na mapigilan. Hindi siya nagbago at bahagyang tumutugma sa alaala ng kabataan, nagbago siya. Naging asawa na siya ng iba. Noon, may isang pares ng magkababata na lumaki ng magkasama. Magkasama nilang nilakbay ang pinakadalisay at pinakamagandang panahon ng kanilang buhay. Ang batang babae ay masyadong maganda at cute. Laging may mga lalaking gustong makuha ang atensyon niya sa pamamagitan ng pambubuli, at ang batang lalaki naman ay laging pumoprotekta sa kanya. Ang lahat ng kagandahang ito ay naglaho kasabay ng pagkasira ng pamilya ng dalaga. Sobrang lala ng pag-aaway ng mga magulang ni Shen Wanzi, kahit nasa loob siya ng silid ay naririnig niya. Umuulan noon, tumakas siya mula sa pamilya niya at nagpunta sa akin. Habang magkayakap sa loob ng silid, sinabi ko, titigil din ang ulan. Huwag kang matakot, mananatili ako sa tabi mo. Unti-unting nakatulog ang dalaga sa balikat ng binata. Nang dumating ang kapistahan, masayang-masaya ang binata na isinama ang dalaga para manood ng fireworks display. Ang maningning na paputok ang nagpaliwanag sa madilim na langit, at tila nakalimutan ng dalaga ang kanyang mga problema sa sandaling iyon, habang ipinapakita ang ngiting mas maganda pa sa mga paputok. Matagal bago ko nalaman na ang engranding fireworks display na yon, ang huling labanan ng higit 10 taon. Nilang pagiging magkababata, nagdesisyon ang mga magulang ng dalaga na maghiwalay. Ang ina ni Shen Wanzi ay umiyak ng walang tigil. Inakap siya at nagmakaawa, anak, hindi ko kakayanin kung mawawala ka sa akin. Sumama ka na sa akin. Sa harap ng walang tigil na pagmamakaawa ng kanyang ina, siya bilang anak, ay hindi siya maiwan. Ngunit kung talagang aalis siya, ang mga pangako nila ng binata ay mawawala ng saysay. Hindi kayang sabihin ni Shen Wanzi sa akin ang malupit na katotohanan ito. Pinili niya ang pinakamahiyang paraan ng pagtakas, at malupit na binigo ang binata na nangako sa gabing maulan na mananatili sa tabi niya. Dinala siya ng kanyang ina para manirahan sa ibang bansa, kasama ang kanyang tiyuhin. Nang magtagumpay siya sa kanyang karera, nakuha niya ang mga negosyo sa bansa, ngunit hindi niya nagawang hanapin ako. Siguro dahil hindi niya mapatawad ang sarili niya noon, na bumasag sa pangako. Ngunit itinakda pa rin ng tadhana na magkita ang magkababata. At ibinigay kay Shen Wanzi ang pinakamabigat na parusa. Ang binata na dati ay laging kasama niya sa paglaki. Ang binata na puno ng pagmamahal sa kanya ay asawa na ng iba. Hindi na nagkakilala ang dalawa nang magkita sila. Kahit bumati man lang sa akin ay hindi ko ginawa. Lasing si Shen Wanzi, lasing sa mga alaala ng nakaraan. Ayaw nang magising habang may bakas ng luha sa kanyang mga mata. Kinabukasan nang makarating ako sa kumpanya. Si Chen Qingqing ay nanaginip ng isang bagay na labag sa kanyang kagustuhan. Nanaginip siya na matapos ko siyang ihatid pa uwi. Sumama siya sa akin sa apartment, at pagkapasok ay itinulak ko siya sa likod ng pinto, at nagkaroon ng marahas na hidden rules sa panaginip. Dahil dito, nakaramdam ng kahihiyan si Chen Qingqing sa sarili, dahil kahit tumatanggi siya sa hidden rules, iyon pa ang napanaginipan niya. Hindi ba nakangahulugan iyon na hindi iyon ang ibig sabihin? Hindi ko siya pinagtuunan ng sobrang pansin. Nang pumasok siya sa kumpanya, muli na namang kumunot ang kanyang noo. Nakuha na ang kalahati ng kailangang pondo para sa ikot ng negosyo, kanino pa kaya hihingi ng natitirang kalahati? Pagka umaga, matagal na naghintay si Xia Qinyu. Hindi niya nakita ang kanyang asawa sa relo, ngunit sa kabila nito,
Inayos ng kanyang maliliksing kamay ang kanyang mga iniisip. Upang puntahan ang asawa, batay sa pagkakaalam ni Xia Qinyu tungkol sa akin, hindi ako uwi. Ngunit hindi ko rin pababayaan ang aking karera. Maaaring gamitin ni Zhongwu ang dahilan ng pagdadala ng pagkain para hanapin ako. Ako ang tipo ng tao na madaling suyuin pero mahirap pilitin. Ang mga bagay na ipinagawa ko kagabi ay inayos na bilang mga dokumento ng umagang iyon at dinala kay Shen Wanzi. Binasa niya ito ng maigi, marami ang nilalaman, pati na ang dati kong team sa pagsisimula ng negosyo. Ay nasaliksik din ako ay lubos na nababalisa para sa natitirang kalahati ng pondo at nakapagtanong na ako sa ilang kaibigan na malapit sa akin. Nagduda si Chen Qingqing kung talagang mababangkrap na ang kumpanya hanggang sa si Zhongwu ay muling nagbukas ng pinto ng opisina. Boss, sabi ng receptionist, ay may isang binibining Shen na gustong makipagkita sa inyo, may pag-uusapan daw. Nanahimik ako, noong huli kaming magkita, nagpanggap akong hindi siya kilala at umalis. Ngayong siya na ang lumapit, mukhang may mga bagay na talagang hindi maiiwasan. Papasukin mo siya. Sa sandaling makita ni Chen Qingqing si Shen Wanzi, kahit kapwa babae, hindi niya mapigilang mamangha. Ngayong naiisip ko ang pagiging asyumera ko noong gabing iyon, na natatakot na baka gawin akong under the table ng boss, wala palang saysay. Inihatid niya si Shen Wanzi sa opisina at kusa na ring umalis. Sa isang iglap. Sa espasyong ito, kaming dalawa na lamang ni Shen Wanzi ang natira, ang dating magkababata, ay nagkatinginan ng walang imik. Tinignan ni Shen Wanzi ang taong nasa harap niya, ang dating masayahin at gwapong binata, ay wala na ang pagiging bata. At naging isang kalmado at malalim na lalaki. Gusto sana ni Shen Wanzi na yakapin ako gaya ng dati, ngunit ang ilang hakbang sa pagitan namin ay naging isang malawak na bangin. Hindi ko alam kung ano ang aking nararamdaman, marahil ay wala na akong nararamdaman. Ang sugat ay naghilom na. Binibining Shen, ano ang kailangan mo at hinanap mo ako? Binibining Shen, sa tatlong salitang iyon, binaliwala ko na ang maraming bagay. Nakaramdam ng hapdi sa dibdib si Shen Wanzi. Nabalitaan ko na kinakapos ka raw sa pera kamakailan. Mayroon pa ako rito, dapat ay sapat na ito para malampasan mo ang pagsubok na ito. Kinuha ni Shen Wanzi ang isang card mula sa kanyang bag. At marahang inilagay sa ibabaw ng mesa. Iyon ang asawa ni Yang Chen, naroon din siya noong uminom kami. Bawiin mo yan, hindi mo kailangang mag-alala. Sa ugali mo, hindi ka hihingi ng tulong kay Yang Chen hanggat hindi ka gipit na gipit. Pinutol ko ang kanyang sasabihin. Sinabi ko na, akin ito, huwag mo na akong pakialaman. Wala ka ring pakialam. Kung para sa mga pangyayari noon kaya ka nandito para bumawi. Mas lalong walang saysay yon, matagal na kitang hindi kinamumuhian. Lubos na naramdaman ni Shen Wanzi ang pagtanggi ko sa kanya at ang nakaraang hindi na maibabalik pa. Noon, isang lollipop lang ang kailangan. Ngayon, hindi na niya kayang suyuin ang taong iyon. Tumingin sa ibaba si Shen Wanzi. Habang nakatingin sa card sa ibabaw ng mesa. Gusto lang kitang tulungan, Luyuan. Sa harap ko, hindi mo kailangang magmatigas. Ang mga taong walang utang na loob sa pamilyang Xia ay minamaliit ka. Kung hihingi ka pa ng tulong kay Xia Qinyu, lalong magiging mahirap ang kalagayan mo. Luyuan, ang tagumpay lamang ang magpapaganda ng iyong buhay. Pero sa tingin ko, ang pagbibigay niya ng pera ay wala lang kundi dala ng pagsisisi sa nakaraang relasyon. Kung tatanggapin ko ito, ay parang ibinebenta ko na rin ang nakaraang iyon. Nasaktan na ako ng matindi ni Xia Qinyu. At kinamumuhian ko ang ganitong perang pamalit sa damdamin. Mas pipiliin ko pang isanlaang kotse at bahay. Muling nanahimik ang opisina dahil hindi na ako sumagot kay Shen Wanzi. Alam niya na ang binatang iyon ay matigas ang ulo sa ilang bagay at kung ipipilit pa, lalo lang akong maiinis. Binawi ni Shen Wanzi ang card at iniwan ang kanyang contact information. Kung hindi ka tulungan ni Xia Qinyu, tandaan mong lapitan ako, huwag kang magmatigas. Tayo ni. Gusto sanang sabihin ni Shen Wanzi, hindi ba't nangako tayo na magiging kanlungan ng isa't isa? Ngunit ang mga salita ay hindi na lumabas sa kanyang labi. Siya mismo ang sumira sa mga pangakong iyon at maaari lamang siyang tumingin. Dahil siya ay asawa na ng iba. Naging abala si Xia Qinyu buong umaga, tinapos ang mga gawaing naipon dahil sa sakit. At naghanda ng pagkain na gusto ng kanyang asawa bago nagmadaling pumunta sa destinasyon. Miss na niya ito. Kasabay ng maraming katanungan sa kanyang isipan, saan niya ba galing ang kanyang asawa kagabi? Tulala si Chen Qingqing. Bakit pati itong babaeng ito ay narito rin? Anong oras dumating ang boss niyo sa kumpanya? Tanong ni Xia Qinyu. Humarap si Chen Qingqing kay Xia Qinyu, medyo nag-aalinlangan ang hitsura. Hindi ba kayong mag-asawa ay natutulog sa isang kama? Kailangan mo pa bang itanong sa akin na isang tagalabas kung anong oras pumapasok ang asawa mo? Siguro hindi umuwi ang boss kagabi, hindi nakauwi ng bahay. Sa sandaling ito, sabog ang impormasyon. Pero ang boss ay balisa nitong mga nakaraang araw, saan naman siya kukuha ng gana para magliwaliw?
Bandang alas 9, sagot niya ng tapat. Naramdaman ni Chen Qingqing na magulo ang relasyon nila. Ulit na naman, bumuntong hininga siya. Nasa loob pa ba ng opisina ang babaeng si Shen na yon, hindi pa ba siya umaalis? Narito na ang tunay na kinakasama, boss, bahala ka na sa sarili mo. Naglakad si Xia Qingyu patungo sa opisina at tinulak ang pinto. Ang unang nakita niya ay hindi ang kanyang asawa, kundi isang babaeng napakaganda. Agad siyang nakilala ni Xia Qingyu. Bahagya siyang natigilan, ang uri ng pagdududa kahapon. Ang kutob ay naging realidad na sa sandaling ito. Kung dati ay hinala lang na hindi simple ang ugnayan ng dalawa, ngayon ay kumpirmado na. Wanzi, bakit ka nandito? Matagal na rin mula nang huli kong makita si Lu Yuan. Ngayon ay napadaan lang ako para magbalik tanaw. Kalmadong wika ni Shen Wanzi. Hindi mapigilan ni Xia Qingyu ang makaramdam ng inis sa ganitong pagiging kalmado niya, ang pagiging kampante na tila siya ang tunay na asawa. Habang siya naman ay parang estranghero lang na biglang sumulpot, mas nakakabaliw na kaisipan ang pumasok sa kanyang isip. Sino ba talaga ang tinutukoy ng asawa niya na bahay ng kaibigan kagabi? Sa bahay ba ni Shen Wanzi? At nakainom pa siya. Napansin din ni Shen Wanzi ang dalang lunchbox ni Xia Qingyu. Hindi ko na kayo istorbohin, mag-enjoy kayo sa inyong tanghalian. Ang dalawang babaeng may kanya-kanyang ganda ay nagkasalubong sa daan. Ang tunog ng kanilang takong ay unti-unting lumayo at naiwan ang mag-asawa. Umalis na si Shen Wanzi, pero hindi mapakali si Xia Qingyu. Pakiramdam niya ay parang ang magnanakaw ay nakalabas na pero may naiwan pa ring bakas. Pareho kami ng nararamdaman ni Chen Qingqing. Masyadong madalas na ang pagbisita ni Xia Qingyu nitong mga nakaraang araw. Kahit gustong-gusto na ni Xia Qingyu na tanungin ng diretsahan ang lahat. Alamin kung ano talaga ang relasyon nila, ang padalos-dalos na kilos ay lalong magpapatindi sa relasyong nasa bingit na ng paghihiwalay. Pinakalma ni Xia Qingyu ang sarili at inilagay ang magandang kahoy na lalagyan ng pagkain sa mesa. Asawa ko, pagod ka sa trabaho buong umaga, oras na para kumain. Lahat ng ito ay paborito mong ulam. Hindi ako gutom, wala akong gana kumain. Pinatay ko ang screen ng cellphone, ayokong makita ni Xia Qingyu na nagpapautang ako sa kung saan-saan. Ang simpleng kilos na ito ang lalong nagpabalisa sa kanyang asawa. May itinatago ang asawa ko, pero pagdating ng oras, kailangan ko pa rin kumain. Baka magkasakit ka, sayang naman. Asawa ko, hindi ba't sabi mo gusto mo ng anak? Kung nandito si Chen Qingqing, tiyak na mapapanganga siya. Ito pa rin ba ang babaeng si na parang yelo? Kahit ang yelo ay natutunaw rin pala. Ngayon ko lang naintindihan ang pakiramdam na mapatawa dahil sa inis. Hindi ko nababanggitin na noon ko pa naintindihan na ang katawan ang pinakamahalagang puhunan, madalas akong nag-ehersisyo, at sa worst-case scenario. Wala akong masabi, at parang gustong humingi ng tawad ay iniba ko ang usapan, subukan mo munang tingnan kung masarap ang pagkain. Habang nagsasalita, kusa niyang binuksan ang magandang lalagyan ng pagkain. Sa sandaling iyon, tumawag ang isa sa mga kaibigan na hiningian ko ng tulong, lumabas ako ng opisina para sagutin ito. Bago ako umalis ay nagbilin ako, ikaw na lang ang kumain. Hindi na makakain si Xia Qingyu. Isang pakiramdam ng kawalang kakayahan ang parang damong ligaw na mabilis na lumalago sa loob niya. Ang asawa niya ay hindi umuwi kagabi. At posibleng may malalim na koneksyon sa ibang babae. Matapos uminom ng asawa ko kagabi. Kaninong bahay siya natulog? Ano ang relasyon nila ni Shen Wanzi? Saan nang gagaling ang hindi maipaliwanag na tensyon sa pagitan nila? Lahat ng ito ay patuloy na nagpapahirap sa kanyang damdamin. Pagkalipas ng 10 minuto, natapos na ang tawag ko at nakalikom na rin ako ng karagdagang pondo. Naisipan kong utusan si Chen Qingqing na maghanda ng tanghalian at dalhin sa opisina. Pero diretsahang sinabi ni Chen Qingqing, may nagdadala na sa'yo ng pagkain, hindi mo na kailangan ng tulong ko, di ba? Parang hindi siya komportableng harapin. Si Xia Qingyu sa loob ng opisina. Tila nagsimula ang ganitong pakikitungo mula noong huling pagbisita ni Xia Qingyu sa kumpanya. Hindi ko na siya pinilit, bumalik na lang ako sa opisina at sinabi sa asawa kong nakaupo sa sofa. Parang takot sa iyo ang assistant ko. Hindi na magawang ipaalam ni Xia Qingyu sa asawa niya na sinubukan niyang kunin ang assistant nito. At ngayon, nagbago na ang kailangang bantayan. Siguro ayaw niya lang gambalain ang oras nating dalawa. Kumain ka na, asawa ko. Baka lumamig na. Hindi maganda ang naging reaksyon ko sa pag-iwas niya sa usapan. Nasabi ko na ang dapat sabihin, pareho na kaming nasa hustong gulang, sapat na ang sinabi ko. Hindi pa man natatapos ang isa, may sumunod na naman. Hindi ko nakuha ang assistant. Ang asawa ko ay may malalim na koneksyon sa isang babaeng hindi matatawaran ang ganda at mas mataas pa ang estado sa buhay kaysa sa kanya. Nakatadhana ba talagang mawala ang mga bagay na nawala na, kahit pabigyan ng pagkakataong maulit ang lahat?
Hindi ako naupo sa sofa, bumalik ako sa aking mesa, iniisip kung paano makakakuha ng huling pondong kailangan ko. Nang makita ni Xiaoqinyu na hindi sa kanya nakatuon ang atensyon ng kanyang asawa. Isang bakas ng lungkot ang dumaan sa kanyang mukha. Ang babae ay nag-aayos para sa lalaking mahal niya, ngayong araw ay sinikap niyang maghanda ng hapagkainan. Ngunit hindi niya makuha ang atensyon ng asawa, at ngayon, kahit ang huling paraan niya, ay hindi na rin gumagana. Habang lumalalim ang iniisip ni Xiaoqinyu, lalo siyang nababahala, habang ako naman ay nag-isip kung kanino hihiram ng huling halaga ng pera. Niyakap niya ako mula sa likuran, si Xiaoqinyu ay dahan-dahang dumikit sa akin. Ang kanyang mapuputing braso ay bahagyang nakapulupot sa leeg ng kanyang asawa. Kumulot ang noo ko, huwag kang masyadong lumapit. Hindi ako sanay. Asawa ko, nakalimutan mo na ba kung gaano tayo kasaya? Noong mga unang taon ng ating pagsasama. Noon, ayaw mo pang pumasok ako sa opisina kapag tanghali. Nang sabihin ito ni Xiaoqinyu, isang nakakaakit na pamumula ang bumaka sa kanyang napakagandang mukha. Hindi ko nakalimutan, ikaw ang nakalimot. Xiaoqinyu, tinawag ko siya sa kanyang buong pangalan na nagpabalik sa katinuan. Kay Xiaoqinyu na nooy nakalubog pa sa magagandang alaala. Ngayon, ang yakapin man lang siya ay tinatamad na ang kanyang asawa, lalo na ang magbitiw ng mga matatamis na salita. Dahil sa hindi ko pag-imik, lalong nadagdagan ang kanyang pangamba, ngunit wala siyang magawa. Bumuntong hininga si Xiaoqinyu sa tabi ng tenga ng kanyang asawa. Saan ka galing kagabi? Hindi niya matanong. Ano ang relasyon mo kay Shen Wanzi? Hindi rin niya matanong. Walang problema. Hindi man niya matanong ang asawa, maaari niyang tanungin si Shen Wanzi. Ang hindi pag-uwi kagabi ay maaari ring ituring na parang hindi nangyari. Asawa ko, huwag ka na sa labas tumuloy mamayang gabi. Hindi ba't mas mabuti ang sarili nating tahanan kaysa sa bahay ng iba? Umuwi ka ng maaga, hihintayin kita sa bahay. Hindi na malamig ang boses ni Xiaoqinyu, ito ay naging mahinahon at malambot. Bakit? Ngayon ikaw na ang nakikiusap sa akin na umuwi. Dati, kapag umuwi ka sa inyo, inabot ka ng 1 buwan. Isang gabi lang akong hindi umuwi, malayo pa yon. Kasalanan ko. Ngayon, kailangan na lang ni Xiaoqinyu na magpakumbaba at umamin, hindi na siya makasagot ng pabalang. Nang makita ni Xiaoqinyu na naiinip ang asawa, at handa nang tumayo, mabilis niya akong hinalikan sa aking matikas na mukha. Ang pagpapakita ng ganitong pagmamahalan bilang mag-asawa, ay nagbigay sa kanya ng kaunting kapanatagan. Asawa ko, tandaan mong umuwi mamayang gabi. Hihintayin kita sa bahay. Inulit ni Xiaoqinyu bago siya umalis. Matapos umalis ni na Shen Wanzi at Xiaoqinyu, isang masigla at magaan na figura ang pumasok. Boss, ayos ka lang ba? Ano naman ang mangyayari sa akin? Sa imahinasyon ni Chen Qingqing, magkakaroon ng kaguluhan sa opisina. Parang isang madugong labanan. Bagamat ang babaeng si Shen ay hindi matatawaran ang ganda at hubog kumpara sa kanyang may bahay. Hindi pa rin siya ang legal na asawa. Pagkaalis ni Shen, tiyak na pagagalitan siya ng kanyang asawa. Ngunit tila hindi naman ganoon ang nangyari, ang kanyang boss ay nanatiling relax, habang ang dalawang babaeng lumabas kanina ay bakas ang pag-aalala. Pagkasakay ni Xiaoqinyu sa sasakyan, tinawagan agad niya si Shen Wanzi. At mabilis naman itong sinagot, may gusto akong pag-usapan sa'yo, may oras ka ba? Diretso niyang tanong, bukas na lang, wala akong oras sa hapon. Sagot ni Shen Wanzi, hindi na nagtanong kung ano ang pag-uusapan, alam na ng magkabilang panig ang paksa. CJ. Wala man lang palitan ng kamustahan at mabilis na ibinaba ang telepono. Ibinaba ni Shen Wanzi ang kanyang cellphone, kasalukuyan na rin siyang nakabalik sa loob ng kanyang gusali. Hindi siya nagulat sa tawag ni Xiaoqinyu. Sige kung gusto niyang makipagkita. Sige kung gusto niyang makipag-usap. Ang mga taon nila ng aking asawa ay hindi naman isang lihim na hindi dapat malaman. Nag-isip siya sandali at kinuha ang mga dokumento ng kumpanyang nakatakdang ilista sa stock market. May mga bagay na nangangailangan ng kabayaran. Kung hindi man siya papatulan ni Luyuan, ako na lang ang gagawa ng paraan. Pagkatapos ng isang nakakapagod na araw, marahil ay dahil hindi pa siya kontento sa inuman kagabi. Paulit-ulit ang tawag ni Yang Cheng, ang sasakyan ko ay hindi patungo sa direksyon ng aming bahay. Pagdating ng hapon, sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nagluto si Xiaoqinyu, matagal na panahon na simula noong huli siyang nagluto. Tumunog ang telepono, akala ni Xiaoqinyu ay tawag iyon ng kanyang asawa, puno ng pag-asa. Ngunit hindi inaasahang ang kanyang ina ang tumatawag. Xiaoyu, matagal ka nang hindi nakakauwi para maghapunan. Nang marinig ang boses ng kanyang ina, nakaramdam ng pag-aalinlangan si Xiaoqinyu, tumingin siya sa mga pagkaing nasa mesa. Ngayong araw lang siya nangako sa kanyang asawa na magiging mabuting may bahay. Umaasa na sana ay hindi siya magtagal sa labas, kung sakaling umuwi ang kanyang asawa. Nang napagtanto niyang wala ng halaga ang pagsisikap, gaano kaya kasakit iyon? Hindi siya maaaring sumuko.
Pinahinahon ni Xiaoqinyu ang kanyang tinig, "Ma, nakapagluto na kami rito ngayong gabi. Hindi na kailangang pabalik-balik pa." Hindi natuwa si Wang Yun, ramdam ang pagkawala ng kontrol sa mga bagay na dati ay nasa ilalim niya. Ang galit sa pagkawala ng kontrol, kahit gaano pa siya magmakaawa, hindi niya mapauwi ang anak para maghapunan. Sa huli, napilitan siyang ibaba ang telepono at pinagbilinan itong bumalik bukas. Hindi naman ito binigyang pansin ni Xiaomubay. "Ang kapatid ko ay sentimental lang, at dahil kakatapos lang niyang magkasakit, kailangan niya ng mag-aalaga." Pagkalipas ng ilang araw, kapag naubos na ang utang na loob na ito, ayos na ang lahat. Ang asawa ni Xiaomubay ay nakikinig sa tabi at nakaramdam ng matinding kaba. Mula nang ikasal si Mukyuyon, madalas niyang marinig ang pagbanggit ni Xiaomubay tungkol sa akin. Kahit sa napakalaking tulong na ito, sinisiraan pa rin nila ito sa likod, at siya naman ay nakapag-asawa lang dahil sa kanyang taglay na ganda. Darating ang araw na tatanda rin siya, at sa oras na yon, sisipain kaya siya ni Xiaomubay palayo. Hindi rin nakalain ni Xiaomubay na ang sarili niyang mga salita ang unti-unting magpapaguho sa kanyang pagsasama. Sa hinaharap, parang daga si Mukyuyon, laging nag-isip kung paano ililipat ang mga ari-arian. Ibinaba ni Xiaoqinyu ang telepono, walang kamalay-malay sa nangyayari sa pamilya. At ang paglitaw ni Shen Wanzi ay lalong nagpabalisa kay Xiaoqinyu. Hindi nagsasalita ang babae, at ang pinagmulan nito ay tila napakalalim. At dagpa ang hindi pag-uwi ng kanyang asawa sa gabi, mayroon siyang matinding pakiramdam, malapit na kaming maghiwalay. Para makasama si Shen Wanzi. Sa pag-iisip pa lang sa eksenang iyon, halos hindi na makahinga si Xiaoqinyu sa sakit. Padilim na ang langit, naghintay si Xiaoqinyu, ngunit hindi pa rin dumarating ang kanyang asawa. Hindi rin sumasagot sa mga tawag. Nakatulala siyang nakatingin sa labas, ang pagkain sa mesa ay lumamig na, uminit, at lumamig muli. Hindi dumating ang asawa ni Xiaoqinyu. Hindi niya kailanman naramdaman ng ganito kalalim ang pagkakawatak-watak ng isang pamilya. Noong akala ni Xiaoqinyu ay hindi na uwi ang asawa ngayong gabi, may narinig siyang ingay ng sasakyan sa labas ng bakuran. Bumaba ako mula sa passenger seat. Ang mag-asawang sina Lin Yuan at Yang Chen, para makuha ang impormasyon tungkol kay Shen Wanzi mula sa akin, ay pinainom ako ng husto. Pagpasok sa sala, isa-isa kong kinalas ang aking kurbata at manggas. Naging mapagkalingang asawa si Xiaoqinyu at tinulungan akong hubarin ang aking coat, "Asawa ko, ipaghahanda kita ng gamot sa hangover. Magpahinga ka muna sa sofa. Hindi na kailangang mag-abala." Hindi ko siya pinansin at diretso akong naglakad patungo sa silid tulugan. Dahil sa tama ng alak, gusto ko nang matulog, ngunit dahil sa aking pagiging mapagmatsyag, kailangan ko munang maligo. Kahit na tinanggihan, bilang asawa, kailangan gawin ni Xiaoqinyu ang nararapat. Nang dalhin niya ang mainit na gamot sa hangover papasok sa silid, narinig niya ang tunog ng tubig sa banyo. Nakita ni Xiaoqinyu ang aking cellphone sa bedside table. Sa sandaling iyon, nagkaroon siya ng silakbong tukso na alamin ang totoo. Hindi humihinto ang tunog ng tubig sa banyo. Nag-alinlangan siya ng matagal, ngunit sa huli, pinili pa rin niyang silipin ang cellphone ko. Gamit ang kanyang alaala, mabilis niyang pinindot ang mga numero at matagumpay na na-unlock ito. Binuksan niya ang chat application, at sa isang tingin, walang nakitang account ni Shen Wanzi. Bagkus, puro mga taong hindi niya kakilala ang naroon. Punot noo siyang binuksan ang isa para tingnan. Ang nilalaman ay tungkol sa panghihiram ng pera. Binuksan niya ang susunod, panghihiram pa rin ng pera. Tiningnan niya ang mga ito ng may lungkot. Napakalalim na pala ng agwat sa pagitan nilang mag-asawa. Mas gusto pa ng asawa niya na humingi ng tulong sa mga kaibigan kaysa sabihin ito sa kanya. Sa dami ng mga kontak sa listahan, diretsong itinipa ni Xiaoqinyu ang pangalang Shen Wanzi sa search bar. Ang resulta, walang nakitang resulta. Minsan, mas nakakabahala pa ang walang sagot kaysa sa may sagot. Ang ugnayan ni Shen Wanzi at ng kanyang asawa ay tila isang makapal na hamog. Hindi maputol, hindi maipaliwanag. Ano ba ang nakaraan nilang dalawa? Naging malalim ang kanyang pag-iisip kaya hindi niya napansin na tumigil na ang tubig sa banyo. Binuksan ko ang pinto ng banyo. Hindi na naibaba ni Xiaoqinyu ang cellphone. Nakaramdam siya ng matinding pagkabalisa. Sumulyap ako at tinanong, "Ano ang hinahanap mo? Tinitignan mo kung nakipag-check-in ako sa ibang babae dahil hindi ako umuwi kagabi. Kung gayon, tama ka nga. Sa pinakamasamang sitwasyon sa korte, lalabas na lang akong walang dala. Hindi mo rin naman siguro kailangan ang maliit kong pera." Napatahimik si Xiaoqinyu. Ang mahuling nanghihimasok sa privacy ay lalo lamang nagpalala sa sitwasyon. Nagmadali siyang magpalit ng paksa, "Asawa ko. Kulang ang pondo ng kumpanya mo kamakailan, bakit hindi mo sinabi sa akin? Sayang ang paghingi ng tulong sa iba. Wala akong ganang makipagtalo sa kanya. Mas pipiliin ko pang mangutang kaysa gamitin ang pera ni Xiaoqinyu." Ang mga taong iyon sa pamilya Xia ay naghihintay lang ng dahilan para kagatin ako. "Asawa ko.
Sa gitna ng aking kalasingan, naramdaman ko ang isang malambot at mabangong katawan na dumikit sa akin. Nagkunwaring tumanggi si Bishuang at sinabing, "Sige na, bumalik ka na sa kwarto mo para matulog." Matagal na siyang nakahiga. Inantok talaga ako at dahan-dahang inanod ng antok. Tinawag ako ni Xia Qingyu ng 2 beses. Pero dahil walang sagot, sumandal siya sa aking malapad na dibdib. Ang mga sinabi ko ay patuloy na umiikot sa isip ni Xia Qingyu. Pusang loob niya akong niyakap ng mahigpit, kung may babae mang kukuha sa akin mula sa kanya, mababaliw siya. Nawala na siya sa kanya ng 1 beses. Kaya kahit ano ang mangyari, hindi niya hahayaang mawala ako sa pangalawang pagkakataon. Ano ba ang dapat gawin para mabawi ang puso ng kanyang asawa? Ang koneksyon sa pagitan ni Shen Wanzi at Lu Yuan at ang pabiglang pag-amin sa panloloko ay patuloy na nagpapahirap kay Xia Qingyu. Ang babaeng dati ay parang yelo, nagsisimula ng matunaw. Hinalikan niya ang labi ng kanyang asawa at marahang hinaplos ng mga daliri ni Bishuang ang aking mukha ng may pagmamahal. Pababa ng pababa, lagpas sa umuungos na mansanas ng aking lalamunan hanggang sa mga butons ng aking pajama. Bahagyang nanginig ang kanyang maliliit na kamay, matagal na kaming hindi naglalambingan. Si Lu Yuan na nahihilo ang ulo ay nakarinig ng malambing na tawag na asawa ko habang nasa pagitan ng gising at tulog. Pakiramdam ko ay lumilipad ako sa ulap. Nang dahan-dahan kong imulat ang aking mga mata, bumungad sa akin ang napakagandang mukha ng aking asawa. Na namumula ang mga pisngi, "Asawa ko, mahal kita." Siguro ay panaginip lang ito sa loob ng isang panaginip. Pagkatapos ng gabing iyon, kapwa kami nakatulog ng mahimbing hanggang sa sumikat ang araw sa kwarto. Bago ako tuluyang nagising, ako na lang ang tao sa kama at dahil sa sakit ng ulo mula sa alak kagabi. Pilit akong bumangon. Inisip ko kung panaginip lang ang nangyari. Ngunit ang magulong kama ang nagpapatunay na hindi ito panaginip. Nakakabaliw. Siya pa ba ang Xia Qingyu na kilala ko? Kahit noong bago pa lang kaming kasal at masaya pa kami. Hindi niya ginawa ang mga bagay na ito, napaka-konserbatibo niya noon. Ngunit kagabi, ibang-iba siya. Pati ang halik ay nakakagulat. Ang magulong sapin sa kama ang tahimik na saksi sa lahat. Ang mga ikinilos ng asawa ko nitong mga nakaraang araw ay kabaligtaran ng dati. Pumasok si Xia Qingyu sa kwarto. Naupo sa tabi ng kama at ang kanyang magandang mukha ay punong-puno ng sigla. "Asawa ko, handa na ang agahan." Simula nang sabihin ni Xia Qingyu na gusto na niyang makipaghiwalay, nagbago ang bawat kilos at salita niya. Hindi ko na matandaan kung kailan ko huling naranasan ang ganitong pag-aalaga. Bakit pa? Hindi na magbabago, hindi na mababago. Asawa ko, ngayon naiintindihan ko na, maging yaman o katayuan, ikaw pa rin ang pinakamahalaga sa akin. Kung mawawala ka sa akin, wala nang saysay ang lahat ng ito. Sa lahat ng pagsubok na pinagdaanan natin, ikaw lang ang laging nasa puso ko. Dahil hindi naman ako lumampas sa mga hangganan ng ating pagsasama. Bakit hindi mo ako bigyan ng pagkakataon? Para na lang sa ating ilang taong pagsasama, pakiusap. Dahil pakiramdam mo ay hindi ako totoo at hindi ko kayang magpanggap ng matagal, magsugal tayo. Kung maging malamig ako sa iyo sa hinaharap at hindi ko magampanan ang aking tungkulin bilang asawa, hindi mo na kailangang sabihin pa. Pipirmahan ko ang divorce paper at hindi na kita guguluhin. Napakadalumat ng mga salita ng aking asawa. Sumandal lang ako sa ulo ng kama habang nakikinig at biglang napangiti nang hindi ko maipaliwanag. Ang kasal ay hindi lang usapin ng 2 tao, kundi ng 2 pamilya. Ang dahilan kung bakit kami nagkagulo ng asawa ko, malaki ang kinalaman ng pamilya Xia sa likod nito. Xia Qingyu, hindi mo ba napagtanto ito o sadyang umiiwas ka lang sa usapin? Nakakaintriga. Hindi na mabilang ang iba pero ang pilit na paghingi ng tawad ni Xia Mubay noon. Siguradong alam din yon ni Wang Yun. Kung hindi ako nagkakamali, magsisimula na ang sunod-sunod na pangyayari. At sa kabila ng panunumpa ng aking asawa, kakampi ba siya sa akin laban sa pamilya Xia? Kakampi ba siya? Ako mismo ang makakasagot niyan, hindi. Tinanong ko siya nang may mapaglarong ngiti sa aking labi. Talaga? Agad na tumugon si Xia Qingyu. Nakikita ko na ang pagbubukas ng entablado para sa isang kapanapanabik na palabas. Ang pag-ibig at puot, ang utang na loob at hinanakit mula nang magkakilala kami, ay magtatapos sa palabas na yon. Nang makita ni Xia Qingyu ang mapaglarong ngiti ng kanyang asawa, ang kanyang tingin ay tila tumitingin sa kanya. At tila tumitingin din sa iba na hindi niya maunawaan. Kasabay nito, nakaramdam siya ng matinding kaba. Habang sinusubukan ni Xia Qingyu na patatagin ang kanilang bagong tahanan kapag ang 2 pamilyang ito ay hindi na maiwasang ilagay sa timbangan, mapipilitan siyang pumili at doon na mangyayari ang kasukdulan ng palabas. Tumayo ako at tinulungan ako ni Xia Qingyu na pumili ng damit sa aparador. Sa kanya pinalitan ang magulong sapin sa kama, tila isang mapagmahal na asawa. Kahit na nagparaya ang asawa, nakaramdam siya ng matinding pagkabalisa. Pinigilan ni Xia Qingyu ang kaba, hinayaan akong mag-ayos ng sarili.
At nang ilagay niya ang sinturon sa aking baywang gamit ang kanyang maliliit na kamay, bigla niyang naalala. Ang mahigpit na bilin ni Wang Yun na kailangan naming umuwi mamayang gabi. Asawa ko ni. Paulit-ulit na nagbilin si Wang Yun na umuwi raw ako ngayong gabi. Asawa ko ni. Ilang beses nang sinabi ni Mama, samahan mo naman akong bisitahin siya, maaari ba? Ayoko. Hindi ko na itinago. Nang marinig ni Xia Qinyu ang prangkang sagot. Naging malungkot ang kanyang mukha. Ngunit wala na siyang nagawa, matagal na ring nagbago ang pakikitungo ng aking mga magulang sa aking asawa. Ayos lang, babawi na lang ako sa iyo pagbalik ko. Kailangan ko ring umuwi ngayong gabi para makita ang aking mga magulang. Magkanya-kanya tayo ng uwi, sabi ko nang walang pakialam, na tila hindi ko ito iniintindi. Naramdaman ni Xia Qinyu na hindi komportable ang sitwasyon, hindi sana siya nagpumilit na umuwi sa kanyang magulang ngayong nagsisimula na sanang bumuti ang aming pagsasama. Kaya nag-iba na lang siya ng usapan at kinuha ang isang bank card mula sa drawer. Asawa ko, dapat tayong magtulungan bilang mag-asawa. Sabihan mo lang ako kung kailangan mo ng pera sa hinaharap. Hawak ko ang bank card sa aking kamay, magaan ito, ngunit ang binibili nito ay ang aking dangal. Kung gagamitin ko ito, magiging katotohanan ang mga sinasabi ng pamilya Xia na ako ay isang taong umaasa lang sa asawa at walang silbi. Paulit-ulit si Xia Qinyu sa kanyang mga paalala. Takot na takot siyang manghiram ako ng pera kay Shen Wanzi. Kapag ang mga tao ay may utang na loob sa isa't isa, nagiging masalimuot ang lahat. Ang kasunduang iyon ay pag-asa para kay Xia Qinyu, ngunit para sa akin, ito ay isang bombang nakatakdang sumabog. Na nagsimula na ang countdown. Personal akong inihatid ni Xia Qinyu sa trabaho. Bago ako bumaba ng sasakyan, isang marahang halik ang tumama sa aking pisngi, magdadala ako ng tanghalian mamaya, asawa ko. Ano ang gusto mong kainin? Kaya umalis ka na. Hindi na ako nagtagal, kinalas ko ang seatbelt at bumaba. Pinanood ako ni Xia Qinyu mula sa bintana. Habang naglalakad ako papasok sa kumpanya. Ngayon, kahit na siya pa ang kusang nagpapakumbaba, kaya na niyang umalis ng malaya. Ito ba ay pagbabaliktad ng kapalaran? Hindi. Ang asawa ko ay hindi kailanman naging suwail, wala lang talaga siyang puwang sa puso nito ngayon. Alam ito ni Xia Qinyu, at wala siyang dapat sisihin. Asawa ko ang mga nangyari noon. Babawiin ko at mamahalin kita sa natitirang panahon ng aking buhay. Hanggang sa hindi na niya makita ang aking anino. Saka pa lang siya umalis. Sa isang coffee shop, dalawang magandang babae ang magkaharap na nakaupo. Ngunit tila hindi magaan ang atmosfera. Inangat ni Shen Wanzi ang kanyang kape at humigop nito. Kung may gusto kang itanong mo lang, hindi ako maglilihim. Muli, ang kalmadong iyon, tila siya ang tunay kong asawa, at hindi nagustuhan ni Xia Qinyu ang pakiramdam na iyon. Sabi mo ay matagal na kayong hindi nagkikita ni Luyuan bilang kaklase noong high school, kung normal kayong magkaklase. Hindi mo sana siya lihim nakakausapin nang hindi dumadaan sa kanyang asawa. Hindi nagbago ang mukha ni Shen Wanzi, tila ang pagbibigay diin ni Xia Qinyu sa kanyang pagiging asawa ay walang halaga para sa kanya. Hindi ako nagsisinungaling sa iyo, kami ni Luyuan ay totoong magkaklase noong high school at kami rin ay magkababata. Humigop ng kape si Xia Qinyu. At ang tindi ng pait ay nagsimula ng kumalat sa kanyang puso. Inisip niya na baka may nakaraan si Shen Wanzi at ang aking asawa. Kahit na first love man ito, ngunit hindi iyon mahalaga, alam niyang minahal ako ng aking asawa ng totoo. Resulta, sinabi sa kanya ni Shen Wanzi na kami ng asawa mo ay lumaking magkasama. Magkababata, maging sa maaraw o maulan na panahon, o kahit sa tag-init man o taglamig ay magkasama kaming dumaan sa lahat. Hanggang sa sandaling ito, naunawaan ni Xia Qinyu kung bakit nananatiling kalmado si Shen Wanzi sa harap niya na asawa ni Luyuan. Ang panahon na nakilala niya ang aking asawa ay hamak na mas maikli kaysa sa kababata nito. Tinanong ni Xia Qinyu ang pinakamahalagang tanong. Mahal mo pa ba siya? Gusto mo bang makarinig ng katotohanan o ng kasinungalingan? Sa mga nakaraang panahon, napakadali sanang agawin ang asawa mula sa kanya. Kahit ano pa ang pinagdaanan niyo noon at gaano man iyon kapuri-puri ngayon. Si Luyuan ay aking asawa at ako ang kanyang asawa. Giit ni Xia Qinyu na tila kalmado. Ngunit ang totoo, ang dalawang marriage certificate na nakatago sa bahay ang tanging bagay na maaari niyang sandalan. Hindi nagbago ang mukha ni Shen Wanzi, ang pagmamahal ko sa kanya ay sa akin na yon. Hindi mo kailangang magkaroon ng ganito kalaking galit sa akin. Marami ng mga bagay sa pagitan namin ni Luyuan na hindi na dapat pag-usapan. Ngayon, ang pinakamalaki kong hangarin ay ang maging masaya siya. Kahapon ay nagpunta ako sa opisina ni Luyuan dahil kapos siya sa pondo. Kung ikaw na asawa ay nagpakita ng malasakit at mas maagang nagpahiram ng pera sa kanya, ano pa ang magagawa ko? Sana ay maintindihan mo ang puntong ito. Kung iwanan ka ni Luyuan,
Hindi dahil sa masama ang loob niya sa'yo, kundi dahil ikaw ang nabigo sa kanya. Hanggang dito na lang. Siya Kinyu, kung kaya mong pasayahin si Luyuan, ipakita mo sa akin. Kung hindi mo kaya, huwag mo na siyang sayangin pa. Ang usapang ito. Mukhang lamang ng bahagya si Xia Kinyu bilang asawa, ngunit sa katotohanan ay talo siya ng lubos. Dahil may punto si Shen Wanzi, kung maayos na napangalagaan ng dalawa ang kanilang pagsasama. Bakit pa sila matatakot sa ibang tao? Sa hamon na binitawan, walang pag-aalinlangan ang pagmamahal ni Shen Wanzi. Kung kaya mo siyang pasayahin, pagpapalain ko kayo, kung hindi mo kaya. Umalis ka na at magbigay daan. Nang sabihin ni Xia Kinyu ng direkta sa kanya na ako ang asawa niya. Hindi man lang nagbago ang mukha ni Shen Wanzi, ngunit sa katunayan, ang mga salitang iyon ay naging pinakamatalim na patalim. Na humihiwa sa kanyang puso. Ako dapat ang asawa niya, ako ang nauna. Hindi malalaman ni Xia Kinyu kung gaano kainggit si Shen Wanzi sa posisyon niya ngayon bilang aking asawa. Ang makapamuhay ng may karapatan, matulog sa iisang kama at magkasama sa gabi. Pagkasabi nito, naunang umalis si Shen Wanzi. Sa loob ng coffee shop. Matagal na nakaupo si Xia Kinyu, tila hindi niya masagot ang mga sinabi ni Shen Wanzi ni isang katagaman. Ang pagmamahal ng babae ay napakalawak at napakalalim na nagpaguho sa lahat ng kanyang depensa. Ngunit si Xia Kinyu, na naranasan ng mawalan at mabawi ang lahat, ay may tiwala na mas mahal niya ang kanyang asawa kaysa kay Shen Wanzi. Ano naman kung magkababata sila? Hindi pa rin kayo nagkatuluyan, ang asawa ni Luyuan ngayon. Ay ako, hindi siya. Wala akong alam sa pagtatagisan ni Xia Kinyu. At Shen Wanzi. Ngayong araw, may isang business partner na pabalik-balik ang sinasabi. Sa madaling salita, nagmamadaling mag-alok ng pera. Kakaiba, pero hindi rin nakapagtataka. Tinanggihan ko siya agad. Malapit na ang tanghali, si Chen Qingqing, na sumuway sa utos ng boss kahapon. Ay hindi na mapakali, sinusubukang bumawi nang biglang bumukas ang pinto ng opisina. Isang napakaganda at malamig na babae ang pumasok, ngunit nang makita ni Xia Kinyu ang kanyang asawa, naging malambing na lang siya. Matalinong nagpaalam si Chen Qingqing at nagmadaling umalis. Sa harap ng may bahay ng boss. Napakalaki ng pressure, nakakaramdam ng hindi maipaliwanag na kaba. Ang tanging makakalaban niya sa posisyong ito ay marahil si Miss Shen lamang. Marahil dahil sa usapan kaninang umaga, pinagbigyan ako ng aking asawa at kumain siya kasabay ko. Nabawasan ang pagkabalisa sa puso ni Xia Kinyu. Hindi ko na kailangang magdagdag ng ulam, puno na ang mangkok ko. Asawa ko, pagkatapos nating maayos ang mga ito, magbakasyon tayo sa ibang syudad, gusto mo ba? Mahirap basahin ang isip ng babae. Hindi ko mahulaan ang intensyon ng aking asawa, masyadong malaki ang pressure na ibinigay sa kanya ni Shen Wanzi. Sobrang laki kaya gusto niyang dalhin ang asawa sa lugar na walang ibang tao, para dahan-dahang ayusin ang kanilang pagsasama. Ang tanyag na si Xia ay handa na ring mag-iwan ng trabaho. Xia Kinyu, parang hindi na kita kilala. Hindi pinansin ni Xia Kinyu ang panunuyan ng asawa ko. Sinabi mong bibigyan mo ako ng pagkakataong magbago. Pagkalipas ng ilang panahon, mamasyal tayo at tignan ang ganda ng ating bansa. Pangakuan mo ako ha? Ang kanyang mukha. Tinanggihan ko agad ng hindi nag-isip. Tumingin si Xia Kinyu sa tagiliran ng mukha ng kanyang asawa at bumuntong hininga, nabigo ang kanyang plano. Hindi niya ako mababantayan ng bawat sandali para pigilan sa pakikipagkita kay Shen Wanzi. Pinagsisihan niya ng husto na noong gusto ko ng anak. Ay hindi siya pumayag na magbuntis, kung hindi, ano na lang ang magagawa ni Shen Wanzi? Kung ang bata ay tatawag ng papa, kailangang umuwi ng asawa ko. Akala ko ay alis na siya pagkatapos maghatid ng pagkain, pero umupo siya sa sofa. At mahigpit na humawak sa braso ko, sumandal sa balikat ko ng halos 1 oras. Asawa ko, tandaan mo na mas mahal kita kaysa sa iba. Ang kayang ibigay ng iba, kaya ko ring ibigay sa'yo. Sumandal si Xia Kinyu sa balikat ko at malambing na nagsalita, may kasama pang pakiusap. At mas humigpit ang hawak sa braso ko. Ang mga salitang ito ay walang epekto sa akin. Sa mga sinasabi mo, dati ay naniniwala ako, pero ngayon ay hindi na. Malapit na ang oras, kailangan na ring bumalik ni Xia sa sarili niyang kumpanya. Inalis ko ang braso ko mula sa kanyang yakap. Inisip ni Xia Kinyu na kailangan pa niyang umuwi ngayong gabi at hindi makakatabi ang kanyang asawa, nakaramdam siya ng matinding kawalan. Ngunit dahil pinapaalis na siya, wala siyang nagawa kundi ang lumisan. Bago siya umalis, hinalikan niya ako ng bahagya sa pisngi, gaya ng ginawa niya kaninang umaga. Naiisip ko talaga, nasira ba ng lagnat na yon ang pagiging ice queen ng aking asawa? Kahit nung bagong kasal pa lang kami. Gumigising lang siya ng maaga para halikan ako ng palihim. Kapag nagkakaroon kami ng Cold War, diretso siya agad sa bahay ng kanyang mga magulang. Lagi akong nagpaparaya para magkaayos kami. Pagkatapos patayin ang ilaw, susubukan ko siyang yakapin, hahalikan, at magiging maayos na ang lahat.
Si Xiaoqinyu, kahit nagagalit, ay hindi kailanman tumatanggi sa pagiging malapit namin. Ngunit ang bawat pagmamahal ay may hangganan. Sa isa na namang pag-aaway, malamig na sinabi ni Xiaoqinyu, maghiwalay tayo ng kwarto. Agad akong lumipat sa kabilang kwarto. Mula noon, lumalim ang gap sa aming mag-asawa. Sa umaga ay pumapasok sa trabaho, sa gabi naman ay magkahiwalay ang tulugan. Ang oras na ginugugol ko kasama si Xiaoqinyu ay hindi hamak na mas kaunti pa kaysa sa kay Chen Qingqing. Sa lalim ng gabi, labis ang pangungulila ni Xiaoqinyu. Ngunit ayaw niyang magpakumbaba. Nang handa na siyang magpakumbaba, ang naghihintay na lamang sa kanya ay ang kasunduan sa diborsyo. Ang tao ay laging matapos mawalan lamang na pagtatanto ang halaga ng isa't isa, at huli na ang lahat para magsisisi. Hindi ko akalain na gagamit si Xiaoqinyu ng ganitong maliliit na paraan para suyuin ang sarili niya. Ngunit ano naman ang magagawa niyan? Hindi naman diyan ang punot dulo ng problema, kung hindi malulutas ang pinagmulan. Ang panandaliang tamis ay hindi magtatagal. Bandang 3:00 ng hapon, tumawag ang aking ina na si Fanglan. Ngayon naman ang turn ko na bumuntong hininga, nagmamadali si nanay na magkaapo, kaya kinukulit ako. Buntong hininga kung buntong hininga, sinagot ko ang tawag, anak. Ang batang si Wanzi ay pumunta rito kaninang tanghali, ang bilis ng panahon, napakaraming taon na ang lumipas. May bakas ng pagkamangha sa boses ni Fanglan, sa tingin ni nanay, hindi rin naging ganoon kadali ang buhay niya nitong mga nakaraang taon. Pinatuloy ko siya para mananghalian, at bigla na lang namula ang mga mata niya. Nanahimik ako. Noong bata pa kami, kapag sinusundo kami ng dalawang pamilya sa kindergarten, isasabay na rin ang isa. Kahit kanino pa man, mapakay Shen Wanzi man o sa akin. Hindi kami nagkulang sa pagkain sa bahay ng isa't isa. Nakikinig lang ako sa pagmumuni-muni ni nanay at hindi ako nagsalita. Hanggang sa kinuha na ng tatay kong si Lu Feng ang telepono at nagsalita. Sabi ng nanay mo, gusto raw niyang mag-travel, plano ko siyang ipasyal sa iba't ibang lugar. Sige, uwi ako mamayang gabi para maghapunan, pag-usapan na lang natin mamaya. 1 oras akong mas maagang umuwi, matapos basahin ang huling proposal na ipinasa ni Chen Qingqing. Nanatili ang tingin ko sa magandang sekretaryang ito. Matagal ko nang napansin na may potensyal si Chen Qingqing. Sayang naman kung mananatili lang siyang assistant, hindi ko ba dapat siya ilipat sa ibang departamento? Para masanay siya, naramdaman ni Chen Qingqing ang matamang titig ng kanyang boss. Diretso sa kanya, kaya medyo nailang siya at namula ang pisngi. Mahilig ba ang boss ko sa black stockings? Ngayon, nakasuot si Chen Qingqing ng pencil skirt, black stockings, at high heels, na nagbibigay ng pagiging mature sa kanyang sigla. Siguro hindi niya namamalayan ang kanyang subconscious. Matapos ko siyang iwanan noong isang araw, nagduda na siya sa kanyang karisma. Kaya mas pinaganda pa niya ang kanyang ayos. Boss, nakita mo na ba ng sapat? Napanganga na lang ako sa sinabi niya. Mas mabuting obserbahan ko muna, may mga bagay na lalong nagiging gulo kapag binibigyang diin, mas mabuting huwag na lang pag-usapan. Sabihan ng operations department na ipatupad ito ayon sa plano. Sige po, lumingon si Chen Qingqing sa akin ng palihim at mabilis na tumungo. Dala ang plano, lumabas siya ng opisina at naglaho ang kanyang anino. Sa kumpanya, ang babaeng direktor ng operations department ay malapit sa kanya at tinanong kung bakit namumula ang mukha niya. Nagbabaga ang apoy ng tsismis, nahuli na ba ang boss? Ano bang pinagsasabi mo? Ramdam ni Chen Qingqing ang init ng kanyang mukha. Denny, huwag ka nang magkaila. Yung tingin mo sa boss noong isang araw, parang matutunaw siya. Kirari-kirarigi ay, tingnan mo ang ayos mo. Sinong lalaki ang hindi mabibighani sa'yo? Paglabas ni Chen Qingqing sa opisina ng direktor. Pagbalik niya sa aking opisina, wala na roon ang tao. Ang kanyang masayang damdamin ay biglang nalungkot. Dahan-dahan niyang sinara ang pinto. Sa oras na ito, ako ay nasa daan na pauwi, at si Xiaoqinyu ay nasa daan na rin pauwi. Hindi kami sabay na umuwi bilang mag-asawa, kundi magkahiwalay. Bagaman sinabi na sa akin ni Xiaoqinyu, nauwi siya sa bahay ng kanyang mga magulang, nagpadala pa rin siya ng mensahe para magpaalam. Sa bahay ng mga Xia sa loob ng villa. Bakit hindi pa bumabalik ang kapatid mo? Baka hinarang na naman siya ni Lu Yuan. Naiinis si Wang Yun sa mga kamakailang pangyayari. Nag-aalo si Xia Mubay, siguradong uwi si ate mamaya sa puso ni ate. Ang taong walang kwentang iyon ay hindi papasa kumpara kay nanay. Makalipas ang 10 minuto, dumating si Xiaoqinyu. Sa sandaling tumapak siya sa bahay, niyakap siya ng pakiramdam ng init at pagkapamilyar. Sa muling pagkakataon, sabik din siyang makasama ang kanyang pamilya. Nay, mahinang tawag ni Xiaoqinyu. Si Wang Yun na sana ay mangangaral dahil sa pag-uwi ng gabi. Nang makita ang mga matang namumugto sa luha ng kanyang anak, ay nakaramdam ng matinding awa, may masama bang nangyari sa'yo? Noong may sakit ka ba, sinumitan ka ni Lu Yuan?
Kasalanan ito ng nanay dahil noong may sakit ako. Pinilit kitang magpakasal sa kanya para sa perang iyon. Iba ang may kapangyarihan na ang daan-daang libong pambayad buhay. Sa bibig niya ay naging perang iyon na lamang. Nakalimutan na niya ang mga panahong namamalimos sila sa lahat, nangungutang, at pinalalayas ng mga kamag-anak na parang mga peste. Makinig ka kay nanay, hindi natin kailangang tiisin ang kanyang kawalan ng kwenta. Napakalipas na ng panahon mula nang magpakasal ka sa kanya, wala pa ring anak, mukhang wala rin siyang pinakapangunahing kakayahan. Pagbalik mo, maghiwalay na kayo, huwag kang magpakamatay ng buhay. Ang asawa ni Xia Mubai na si Mokyuyon ay nasa tabi lang. Dahil sa mga karanasan sa nakaraang buhay, lubos niyang naunawaan ang tunay na kulay ng pamilya Xia, ang pamilyang ito. Itinuturing ka lang nilang pamilya kung mayroon kang kaugnayan sa dugo, talagang nakakapangilabot. Habang nakikinig si Xia Qinyu sa mga salitang puno ng pagkiling ng kanyang ina, sandali siyang natulala, May. Hindi ako nagpakasal kay Luyuan dahil sa pera, kundi dahil sa pagkagusto, dahil sa pag-ibig. Bukod pa roon, mabuti siya sa akin, hindi niya ako pinabayaan. Tungkol sa bata, ako ang may ayaw noon, walang problema sa katawan ni Luyuan, babae ang anak namin. Pinagtatanggol mo pa siya, bakas kay Wang Yun ang hinanakit. Pag-uwi ko sa bahay, gabi na, bumaba ako ng sasakyan at tumingala, maliwanag ang mga ilaw sa aming tahanan. Ang bahay sa katabi, nakabukas din ang mga ilaw, naisip ko ang nakaraan ng sandali. Ang bahay na iyon sa hindi kalayuan ay tahanan ni Shen Wanzi, ngunit matapos siyang dalhin ng kanyang tiyahin paalis. Lumipat na rin si Tio Shen mula sa masakit na lugar na ito at nag-upa na lang ng tagapaglinis. Sa sandaling ito, nagtatagpo ang liwanag ng dalawang bahay. Tila bumalik ang panahon. Inalis ko ang aking atensyon, ang mga ilaw sa bahay na yon. Hindi naman talaga para sa akin. Pagka-uwi ko, mabilis na tumayo si Fanglan nang marinig ang pagbukas ng pinto. Amoy pagkain sa sala, may tunog ng telebisyon. Ang lahat ay pamilyar, nadagdagan na naman ang mga puting buhok ni Itay at Inay. Ma, ano ang masarap na ulam natin ngayon? Ang unang tanong ng kapatid ko pag-uwi niya mula sa paaralan. Nagbago man ang panahon at nasa edad 27 o 80 na ako, ganito pa rin ako sa harap ng aking ina. Huwag kang mag-alala, lahat yan ay paborito mo. Sama-samang kumain ang buong pamilya ng hapunan. Mabilis kong iniligpit ang mga pinggan at naupo sa tabi ni Itay sa sofa para manood ng telebisyon. Pumunta si Fanglan para maligo, at nagtanong si Jiang Feng, nagdesisyon na ba kayong maghiwalay? Sa harap ng tanong ni Itay, sandali akong natahimik, nitong mga huling araw, tila hindi ko na siya makilala. Pero hindi pa rin nareresolba ang pinakaimportanteng problema, kailangan pa rin naming maghiwalay. Maglalakad-lakad lang ako sa labas. Kung hanapin ako ni Ma, sabihin mo na lang. Tumayo ako. Kinuha ang mga susi at lumabas. Pagdating ng gabi, ang hangin. Dumarating mula sa ilog ay hindi na kayang mag-alis ng aking mga problema gaya ng noong kabataan ko. Tahimik lang akong nakatingin sa ibabaw ng tubig na sinasalamin ang mga ilaw, magulo ang aking isipan. Hindi ko alam ang aking iniisip hanggang sa marinig ko ang isang boses na tila nagmula sa aking mga alaala. Luyuan.